Noong gabing iyon, habang nakatayo ako sa harap ng sariling tahanan, narinig ko ang mga salitang bumutas sa puso ko. Ang sarili kong anak, si Dante, tinawag akong kasambahay sa sarili kong bahay, sa harap ng kanyang mga biyenang mayayaman. Ang kahihiyang iyon, ang hiya na iyon, halos ikamatay ko. Isang buong buhay ng pag-aalay, parang bula na lang na naglaho. Sila na ang mayroon ng lahat at ako ang itinuring na wala. Kabanata 1, ang sumpa ng pamilya. Noong gabing iyon, habang nakatayo ako sa harap ng sariling tahanan, narinig ko ang mga salitang bumutas sa puso ko. Ang sarili kong anak, si Dante, tinawag akong kasambahay sa sarili kong bahay, sa harap ng kanyang mga biyenang mayayaman. Ang kahihiyang iyon, ang hiya na iyon, halos ikamatay ko. Isang buong buhay ng pag-aalay, parang bula na lang na naglaho. Sila na ang mayroon ng lahat, at ako ang itinuring na wala. Hindi ko akalain, hindi ko inisip. Si Elena, ang aking Elena, ang aking ilaw ng tahanan, ay wala na. Ang kanyang paglisan ay parang pagtanggal ng isang bahagi ng aking pagkatao. Ang sakit, nakaukit sa aking dibdib. Alam ko, ang pagluluksa ay mahirap. Pero hindi ko inasahan na ang pagluluksa ay magiging ganito kasakit, lalo na nang ang mismong anak namin ang magtulak sa akin palayo. Naalala ko pa, parang kahapon lang, ang lamig ng hangin sa umaga, ang mga luha na hindi ko mapigilan. Nakatayo kami sa sala, ang dating puno ng buhay. Ngayon ay puno ng katahimikan at kalungkutan. Si Atty. Cruz, ang aming abogado, isang matapat na kaibigan ng pamilya sa loob ng maraming taon, ay naroon. Pero kahit ang kanyang presensya ay tila hindi sapat para mapawi ang bigat sa aming dibdib. Si Dante, nakatayo siya roon, ang mukha ay halos hindi ko na makilala. Hindi na ang Dante na nakilala ko. Ang batang tumatakbo sa hardin, ang binatang minsang yumakap sa akin ng mahigpit. Ngayon, ang mukha niya ay matigas, parang bato. Nakahawak siya sa isang makapal na dokumento. Ang aking Elena's will. Habang binabasa ito ni Atty. Cruz, ramdam ko ang bawat salita, bawat letra. Ang bawat pangungusap ay parang palaso na tumatama sa akin. Ang beach cabin? Ang boses ni Dante, basag, hindi makapaniwala. Ang lorong lumang bahay ng ama ko sa tabi ng dagat. At ako? Ako ang makakakuha ng villa sa Tuscany? Ang tawa niya, hindi tawa ng tao. Ito'y tila pag-atake ng isang halimaw, malamig, mapait. Talagang perpekto, sabi niya. Ang mga mata ay nakatitig sa akin na para bang ako ang may kasalanan sa lahat. Kahit sa kamatayan, alam ni Mama kung sino ang dapat bigyan ng nararapat. Naririnig ko ang mga salita niya, parang tinig mula sa kabilang mundo. Wala akong nagawa kundi manatiling nakatayo. Wala nang saysay ang magsalita. Ano pa ang silbi ng pagtatalo? Elena, ang aking Elena. Ano na ang nangyari sa iyo? Sa mga desisyon mong ito, ano ang ibig sabihin nito para sa akin? Atty. Cruz, siya ang boses ng profesionalismo sa gitna ng kaguluhan. Mang Ramon, sabi niya, ang kanyang tinig ay malumanay, puno ng pag-unawa. Ang iyong asawa ay nag-iwan ng napakalinaw na mga tagubilin. Lumapit siya, nag-abot ng isang maliit na pakete. Ang property ng beach cabin, ito ay bayad na lahat, walang natitirang utang, walang anumang pabigat. Muli ang pagkutya ni Dante, magaling para makapiling ng tatay ko ang mga daga at mga sigal. Lumingon siya sa akin. Sa mga mata niya, nakita ko ang isang lamig na hindi ko kailanman nakita noon. Mas matalim pa kaysa sa anumang kutsilyo. Sana magustuhan mo ang amoy ng pagbaba ng tubig, tatay. Ang mga salitang iyon. Parang tumama sa akin. Hindi ito ang lalaki na nakilala ko. Ang lalaki na minahal ko. Ang lalaki na kasama kong nagtayo ng aming pamilya. Ang sakit. Masakit pa sa pisikal na sugat. Ang aking mga kamay, nanginginig. Napakuyom ako. Ito'y hindi sakit. Ito'y galit. Galit na nakabalot sa pagkasuklam. Naalala ko ang mga bata pa si Dante. Ang kanyang mga gawaing pasaway. Ang pagkasira ng mga gamit ko.
ang pagtuturo niya sa iba. Palagi siyang naghahanap ng dahilan at palagi siyang pinagtatanggol ni Elena. Anak lang yan, sabi niya noon. Kailangan nilang maghanap ng sariling daan. Ngayon, mukhang nakahanap na siya ng daan. Isang daan patungo sa kawalan, patungo sa kalupitan. Si Timer Cruz, inilagay niya ang isang set ng mga susi sa ibabaw ng mesa. Ang cabin ay matatagpuan sa 127 Driftwood Lane, Clearwater Beach. Matagal na rin itong hindi nagagamit. Hindi nagagamit, ulit ni Dante, ang boses ay tila puno ng pangungutya. Magandang paraan yan para sabihing abandonado na. Naramdaman ko ang bigat ng mga susi sa aking palad. Malamig. Parang sila'y may dalang napakaraming alaala. Mga alaala na ngayon ay nababalutan ng pagtataksil. Napakagatlabi ako. Kailangan kong maging matatag para kay Elena, para sa aking sarili. Pinilit kong magsalita, ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Gaano na katagal itong hindi nagagamit, Atty. Cruz? Nag-alinlangan siya. Tumingin siya kay Dante tapos sa akin. Hindi po ako sigurado, Mang Ramon. Si Mrs. Holloway po ay napaka-pribado tungkol sa property na iyon. Pribado? Oo. Napaka-pribado. Siguro nga, may mga bagay na hindi ko alam, mga bagay na hindi niya sinabi. Ang mga taon na magkasama kami, ang mga taon na akala ko ay ganap na kilala ko siya, nagiging questionable na ngayon. Si Dante naman, nagmamadali na. Tiniklop na niya ang kanyang mga papeles. Mabuti na yan, sabi niya. Ang tinig ay walang emosyon. May flight pa akong kailangang habulin. Ang villa, kailangan itong ma-appraise. Gusto kong makita kung ano ang aking hawak. Tumigil siya sa pintuan. Tumingin siya sa akin. Ang tingin na iyon, parang tingin ng isang bata na nahuli kong nagnakaw. Siguro nga, sabi niya, ang isang ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Dapat na po kayong mag-impake, tatay. Linggo na lang, itong bahay na ito, ibebenta ko na. Ang mga salitang yon, parang tumama sa akin, parang hampas ng malakas na alon. Sa bahay na ito, sa bahay na hindi lang sa kanya, pinaghirapan namin ito, pinaghirapan ko ito. Dante, sabi ko, ang boses ko ay halos hindi marinig. Hindi mo ito pwedeng gawin. Ngumisi siya. Ang ngisi na iyon, parang ngisi ng isang hayop. Hindi na po ito sa inyo, tatay. Si mama po ang nag-iwan nito sa akin, kasama ang lahat ng mahalaga. Mayroon po kayong 48 oras. Pagkatapos noon, wala na kayo rito. At isinara niya ang pinto. Malakas. Ang tunog ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang bahay na ito, ang aming tahanan. Ngayon ay parang naging malamig at malaki. Isang malaking kulungan. Si Atty. Cruz, tahimik lang. Tiniklop na rin niya ang kanyang mga gamit. Marahil, nag-aalala siya. Ang makita ang isang pamilya na nagkakawatak-watak. Hindi ito madali. Mang Ramon, sabi niya, ang boses ay mahina. Kung sakaling kailangan ninyo ng tulong sa pag-unawa sa mga legal na aspeto, sabihan niyo lang ako. Tumango ako. Hindi ko na kailangan ng legal na tulong. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang lahat ng nangyayari. Ang aking asawa, ang aking Elena, nawala. At ang aking anak, itinuturing akong parang walang silbi. Naupo ako sa sopa. Ang sopa na kung saan kami ni Elena ay madalas mag-usap. Ang sopa kung saan una kong naramdaman ang kanyang pagbubuntis. Ang sopa kung saan huli ko siyang inalagaan bago siya umalis. Ang bahay na ito, ang tahanan na ito, hindi na akin. Habang papalalim ang gabi, nag-iisa ako. Sa pagitan ng mga alaala at ng pagtataksil, alam kong kailangan kong umalis. Kailangan kong maghanap ng bagong lugar. Kailangan kong magsimula muli. Pero saan ako magsisimula? Kabanata 2. Ang kasinungalingan sa likod ng pinto, ang biyahe papunta sa Clearwater Beach. Mahaba. 2 oras. Habang tumatakbo ang sasakyan ko sa kalsada, maraming bagay ang bumabagabag sa aking isipan.
Ang mga salita ni Dante, ang lamig sa kanyang mga mata, ang pangako niyang ibebenta niya ang bahay. Bahay na ito, kung saan kami ni Elena ay bumuo ng buhay. Saan kami tumanda, kung saan siya nagkasakit. Hindi ko alam na mayroon palang ganitong lugar si Elena. Clearwater Beach. Hindi ko pa napuntahan dito dati. Hindi ko rin alam na nagmamay-ari siya ng property dito. Gaano katagal na niyang tinatago ito sa akin? At bakit niya ibibigay sa akin ng ganito? Kung ito pala ay kasing halaga lang ng iniisip ni Dante? Iniisip ko? May dahilan ba ang lahat ng ito? Nakarating ako sa Driftwood Lane. Isang masikip, mabuhangin na kalsada. Ang mga bahay dito, iba-iba. Yung iba, parang mga palasyo, napakaganda. Yung iba naman, parang mga abandonadong gusali. At yung numero 127. Oo, sa pangalawang kategorya ito nabibilang. Huminto ako sa harap ng lugar na sana ay isang driveway noon. Ngayon, puro buhangin na lang at mga damo. Ang bahay mismo, parang matagal nang lumalaban sa hangin at alat ng dagat. Ang pintura, kupas na at nangaliskad. Ang porch sa harap, nakasandal na parang pagod na matanda. At yung ilang bintana, nakatapal ng tabla. Ito ba ang para sa akin? Ito ang huling habilin ni Elena? Ang isang bahay na parang sirang-sirang kayamanan? Para saan ito? Isang paalala na wala na akong halaga? Pero habang nakaupo ako sa loob ng kotse ko, may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na paulit-ulit na bumabagabag sa aking isipan. Si Elena, marami siyang ugali. Minsan, malamig siya. Minsan, tahimik at parang may tinatago. Pero hindi siya tanga. Hindi siya basta-basta nagdedesisyon. Maingat siya sa pera. Tinitimbang niya ang lahat bago gumawa ng hakbang. Kaya, bakit niya hahawakan ang isang property na ganito na lang sa loob ng maraming taon at ibibigay sa akin? Kinuha ko ang toolbox ko mula sa likod ng kotse. Lumakad ako papunta sa harapang pinto. Ang susi na binigay ni Atty. Cruz, luma na, parang kinakalawang. Pero nang isinubok ko sa susian, pumasok ito. At umikot. Napakadulas. Para bang hindi naman talaga ito natatabunan ng alikabok o kinakalawang. Sa pagbukas ng pinto, walang kalampag, walang pag-ungol. Sumunod lang ito, parang dati pa. May nagbubukas nito. At doon ko napagtanto. Hindi ito ang inaasahan ko. Ang unang pumasok sa aking ilong. Hindi ang amoy ng bulok. Hindi ang amoy ng pagkaluma na inaasahan ko. Kundi amoy ng lavender. Mahina lang, pero sigurado ako. Amoy ng pabango. Parang may nag-iwan ng pabango dito. Parang may mga kandila na nagsindi. Nakatayo ako sa pintuan. Puso ko, parang gustong kumawala sa dibdib ko. Ano itong nakikita ko? Pinipilit kong intindihin. Ang loob ng bahay, kabaligtaran ng labas. Oo, luma ang mga gamit. Pero, malinis. Walang alikabok. May isang malambot na kumot na kulay asul na nakalapag sa isang luma pero malinis na sofa. At may mga bulaklak sa isang basong lalagyan sa ibabaw ng mesa. Medyo kupas na, pero hindi patay. May tumira dito. May tao. Dahan-dahan kong inilapag ang toolbox ko. Ayokong makasira ng kahit ano. Parang lumalabag ako sa isang pribadong lugar. Ang sahig na kahoy, tumutunog sa bawat yapak ko. Pero malinis. Sumilip ako sa maliit na kusina. May mga pinggan sa drying rack sa tabi ng lababo. 2 plato, 2 tasa, mga kutsilyo at tinidor na nakalinya sa ibabaw ng isang dish towel. Nanuyo ang aking bibig. Sino kaya si Elena? Sino ang pinayagan niyang manirahan dito? At bakit hindi man lang binanggit ni Atty. Cruz? Naglakad pa ako papasok. Ang bawat hakbang ko parang bumibigkas ng isang kwento. Ang kusina ay maliit pero kumpleto. Yung ref, tumutunog at pagbukas ko, halos wala namang laman. Isang kalahating galon ng gatas, expired na 3 araw pa lang. May konting sabaw na natira sa isang lalagyan at sa ibabaw na shelf, mga gamot na may pangalang hindi ko kilala. Sophia Chen, mga reseta para sa mga sakit na hindi ko pa naririnig.
Pero ang petsa, malapit lang. Yung iba, nitong nakaraang linggo pa. Pinulot ko ang isang bote. Binasa ko ang etiketa, ang address na nakasulat dito sa cabin. 127 Driftwood Lane. Si Sophia Chen, ginagamit niya ang lugar na ito bilang kanyang pangunahing tirahan. Pero nasaan siya ngayon? Sa sala naman, may mga mail, isang tumpok ng mga papeles sa tabi ng mesa. Karamihan mga bills, medical correspondences. Lahat para kay Sophia Chen sa address na ito. Pero kasama sa mga sulat niya, may mga sobre na para kay Elena Holloway. Parehong address, nanginginig ang mga kamay ko habang dinadampot ko ang isa sa mga sulat ni Elena. Galing sa kanyang oncologist, petsa, 2 buwan bago siya pumanaw. Isang kumpirmasyon para sa isang consultation na hindi niya kailanman sinabi sa akin. Elena, pumupunta ka rito? Madalas? Umupo ako sa sofa. Sinusubukan kong intindihin lahat ng nakikita ko. Ang aking asawa ng 35 taon. May lihim na buhay pala dito sa cabin. Nakakatanggap ng gamutan na hindi ko alam at nakikisama sa isang tao na nagngangalang Sophia Chen. Paano ito nangyari? Paano niya ito nagawa? Paano niya ito naitago sa akin? Isang photo album, nasa ibabaw ng coffee table. Binuksan ko ito. Gamit ang nanginginig kong mga daliri. Ang unang pahina, tumigil ang aking paghinga. Ito si Elena. Pero hindi ang Elena na kilala ko. Si Elena dito, nakangiti. Talagang nakangiti, sa paraang matagal ko nang hindi nakikita. Nakaupo siya sa dalampasigan, sa labas lang ng cabin na ito. Nakayakap sa isang babaeng bata na may maitim na buhok at mabait na mga mata. Mukha silang komportable, masaya pa nga. Nag-flip ako ng mga pahina. Elena at itong babaeng si Sophia, nagluluto sa kusina, naglalakad sa dalampasigan, nakaupo sa porch, nagbabasa ng libro. Sa bawat litrato, si Elena ay tila mas malaya, mas payapa, ang dating Elena na nakilala ko bago dumating ang buhay, ang mga pagkadismaya, ang mga pangangailangan ni Dante, lahat ng iyon, unti-unting nagpabago sa kanya. May mga litrato rin ni Sophia, mag-isa. Mukha siyang nasa mga edad 30. May mahinahon na mukha at mga kilos na maingat. Sa ilang mga litrato, makikita mo ang walker o kaya nakaupo siya sa wheelchair. May mga medical equipment sa likod ng ilang kuha. Namuo ang aking lalamunan. Si Elena, inaalagaan niya ang isang tao. Itong si Sofia, malinaw na may problema sa kalusugan. At ang aking asawa, tinutulungan niya. Pero bakit? Bakit niya gagawin ito ng palihim? Bakit niya itatago ang isang bagay na napakabuti? Narinig ko ang tunog ng mga yapak sa labas ng porch. Natigilan ako. Ang photo album ay nakabukas pa rin sa aking kandungan. Ang pinto sa harap, ang hawakan nito, dahan-dahang umikot at nakita ko, isang susi. Isinuksok mula sa labas. Mayroon pa palang ibang tao na may susi dito. Nagbukas ang pinto. At ang babae sa mga litrato, pumasok, si Sophia Chen. Mas maliit siya kaysa sa itsura niya sa mga litrato. At maingat ang kanyang paglakad gamit ang forearm crutches. Ang kanyang maitim na buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Nakasuot siya ng scrubs, parang galing lang sa appointment. Hindi niya ako napansin agad. Nakatuon ang kanyang pansin sa pagpasok, dala ang isang bag ng grocery. Jenny, tawag niya, mahina. Nakuha ko na yung crackers na gusto mo. Sabi ng doktor, baka magka-appetite ka pa. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ako. Nakaupo sa sofa niya. Nakatingin kami sa isa't isa. Mahabang sandali. Ang mukha niya, nagbago ang mga ekspresyon. Nagulat, naguguluhan. At pagkatapos, parang nakilala niya ako. Ikaw si Ramon, sabi niya sa wakas. Hindi ito tanong. Tumango ako, hindi makapagsalita. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Umupo si Sofia, inilapag ang groceries. Dahan-dahan siyang umupo sa silyang kaharap ko. Maingat niyang inayos ang sarili at inilapit ang kanyang mga naks. Alam ko, sabi niya, na darating ka rin dito sa huli. Siya, sabi ko, kahit alam ko na ang sagot. Si Jenny? Ang asawa mo? Ang boses ni Sofia ay mahinahon.
Parang nagsasalita siya sa isang taong katatanggap lang ng masamang balita. Lagi niyang ikinukuwento ang tungkol sa iyo. Nahanap ko ang aking boses. Hindi ko maintindihan. Sino ka? Bakit ka kasama ng asawa ko? Ngumiti si Sofia, isang malungkot na ngiti. Hindi ako kasama niya. Siya ang bumibisita sa akin. Ito ang bahay ko, Ramon. Binili ito ni Jenny para sa akin. 3 taon na ang nakalilipas. Umiikot ang aking paningin. Elena, binili niya itong property na ito para sa isang estranghero? Hindi totoo yan. Wala tayong ganoong pera. Ginamit niya ang pera mula sa mana niya sa kanyang ina. Yung perang sinabi niyang naibigay niya sa kawanggawa. Ang ekspresyon ni Sofia ay mabait, pero matatag. Gusto niyang malaman mo ang totoo balang araw, pero natatakot siya. Natatakot sa ano? Sofia hinila ang isang Manila envelope na nakapatong sa tabi ng mesa. Natatakot sa kung paano ka magre-react kapag nalaman mong ako ang kanyang anak. Ang mga salitang iyon, parang bumagsak sa akin. Humigpit ang kapit ko sa sandalan ng silya, parang gumalaw ang buong mundo. Hindi totoo yan. Hindi kailanman nagkaanak si Elena bago. Meron po. Nagkaroon siya ng anak nung 17 taong gulang siya. Inampun niya ako dahil nangako ang mga magulang niya na itatakwil siya kung hindi niya ako ibibigay. Tinitigan ko ang dokumentong hawak niya. Sofia Chen. Isinilang noong Sofia Elena Holloway. Ina. Elena Marie Holloway. Ama. Hindi kilala. Nakilala kanya 2 taon bago siya nagkasakit. Patuloy ni Sofia. Naghanap siya ng pribadong investigador. Maraming taon na siyang naghahanap sa akin. Nag-uumpugan ang mga ideya sa aking isipan. Elena, may anak na babae. Anak na ibinigay niya at pagkatapos ay nahanap niya ulit. Anak na itinago niya sa akin habang siya ay naghihingalo. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Ang mga salita ay halos hindi lumabas sa aking bibig, isang mahinang bulong. Ang mukha ni Sofia ay lalo pang nagmala. Dahil kay Dante, natatakot siyang gagawin niyang mahirap ang sitwasyon para sa akin. At dahil nag-alinlangan siya, dahil nahihiya siya sa pagbibigay sa akin, sa pagsisinungaling sa iyo tungkol sa pera, sa pagtatago ng mga sikreto. Sinabi niya na ikaw ay isang mabuting tao na karapat-dapat sa higit pa sa isang asawa na gumugol ng kanilang pagsasama sa maraming kasinungalingan. Napatingin ako sa paligid ng kabin. Nakikita ko ito sa ibang paraan ngayon. Hindi ito ang lihim na taguan ni Elena. Ito ang lugar kung saan siya nagpunta para maging ina sa anak na nawala sa kanya, para bumawi sa 30 taon ng pagkawala, sa natitira niyang panahon. At namatay siya, nang hindi ko man lang alam ang totoo. Pinapanood ako ni Sofia. Maingat. Nag-iwan siya ng regalo para sa'yo, sabi niya. Humingi siya ng pangako na ibibigay ko ito sa'yo kung sakaling pupunta ka dito. Nag-abot siya sa likod ng sofa at inilabas ang isang kahon na gawa sa kahoy. Gawa ko ito noong high school pa ako. Binigay ko ito kay Elena noong nagsimula kaming mag-date. Matagal ko na itong hindi nakikita. Akala ko, itinapon na niya ito. Inalagaan niya ito lahat ng taon na ito, sabi ni Sofia, mahina. Sinabi niya na ito ang pinakamahalagang bagay na pag-aari niya, dahil ikaw ang gumawa nito para sa kanya, noong naniniwala ka pa sa walang hanggan. Sa loob ng kahon, mga sulat, 12 ng mga sulat. Lahat nakasulat sa akin, sa maingat na sulat kamay ni Elena. Ang pinakaibabaw na sulat, may petsa na 2 linggo bago siya pumanaw. Kabanata 3, mga bakas ng mahiwagang babae, ang pagkakita sa mga litrato, ang pagkakita sa mga liham na iyon, ang mga gamot, lahat ng iyon ay nagpabago sa pananaw ko. Ang kabin na akala ko ay isang pugad ng daga, isang simbolo ng aking pagkabigo, ay hindi pala. Ito pala ay isang bagong mundo. Isang mundong tago, isang mundong pinatatakbo ni Elena, ang aking asawa, na sa aking akala ay kilala ko ng lubusan. Nandoon ako, nakaupo sa sofa. Ang photo album ay nakabukas pa rin sa aking kandungan. Mga litrato ni Elena. Nakangiti. Masayang masaya.
Hindi tulad ng Elena na kilala ko nitong mga huling taon. Yung tipong madalas tahimik, madalas malungkot. Yung tipong parang may mabigat na pasanin. Sino ba talaga si Elena? Inilapit ko ang isa pang litrato sa aking mga mata. Siya at itong babaeng ito, si Sofia. Magkayakap sila. Parang mag-ina. Pero paano? Hindi kailanman nagbahagi si Elena sa akin ng tungkol sa pagkakaroon niya ng anak bago ako. At kung mayroon man, bakit hindi niya sinabi? Bakit niya itinago? Dahan-dahan kong ibinalik ang mga litrato sa album, ang mga halakhak nila sa mga larawan, ang kanilang mga ngiti, parang nagsasalita sa akin. Isang kwento na hindi ko narinig, isang kwento na marahil kailangang malaman ko. Ang mga sulat naman ni Elena. Nakalagay sa sobrang may address dito. 127 Driftwood Lane. Ang sarili kong asawa, nagpapadala ng sulat sa sarili niyang property na hindi ko alam. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuklat ko ang isa mula sa kanyang oncologist. Petsa, 2 buwan bago siya pumanaw, isang kumpirmasyon, isang appointment, isang consultation, na hindi niya kailanman binanggit sa akin. Ungwenti ang aking lalamunan. Bumabalik na naman ang sakit, ang pagtataksil, hindi lang pala sa pera, pati sa kalusugan niya, sa pinakamalapit niyang mga sandali. Naglakad ako papunta sa kusina, gusto kong makahanap ng sagot. Saan man, kahit sa pinakamaliit na bagay. Nakita ko yung mga gamot sa ibabaw ng ref, mga gamot na may pangalang Sofia Chen, mga reseta, mga pildoras, mga bote. Binasa ko ang mga pangalan ng mga gamot. May mga salitang hindi ko maintindihan. Pero ang mga petsa, malapit, napakalapit. Nitong nakaraang linggo lang. Si Sofia Chen, ang babae sa mga litrato, ang babae na kasama ni Elena, ang babae na tila may malubhang karamdaman. At si Elena, tinutulungan siya. Pero paano nangyari ito? Sa ibabaw ng maliit na mesa sa sala, may mga mail pa. Mas marami pa. Lahat para kay Sofia Chen. Bills, medical papers. At sa gitna ng mga iyon, may mga sobrang para kay Elena Holloway. Parehong address. Parang magkasama sila dito. Nagbabahagi ng buhay. May isang sobre na nakasulat sa sulat kamay ni Elena. Binuksan ko ito. Mula sa kanyang oncologist, ang nilalaman, kumpirmasyon ng isang appointment. Isang consultation na hindi niya sinabi sa akin. Napaupo ako ulit sa sofa. Bumigat ang aking dibdib. Isang sikreto, isang malaking sikreto. Nakatago sa loob ng maraming taon. Ang aking asawa, ang babaeng pinakasalan ko, ang babaeng inakala kong kilala ko, may lihim na buhay. May lihim na pagkatao. Ang cabin na ito, hindi lang ito isang lugar. Ito ay isang testamento. Isang testamento sa isang Elena na hindi ko lubos na nakilala. Isang Elena na mas malalim pa kaysa sa aking akala. Umupo ako roon. Pinagmasdan ko ang paligid. Ang mga gamit ni Sofia, ang mga gamit ni Elena. Nakahalo sila. Parang 2 buhay na nagtagpo dito. Nagkarera sila dito sa maliit na cabin na ito. Habang ako ay nasa malayo, walang kaalam-alam. Naalala ko ang mga huling buwan ni Elena. Madalas siyang pagod. Madalas siyang mahina. Akala ko, dala lang ng kanyang edad. O kaya dahil sa lungkot na nararamdaman niya sa pagkawala ng kanyang ina. Pero ngayon, iba na ang interpretasyon ko. Bumalik ako sa kusina. Binuksan ko ang ref. Isang kalahating galon ng gatas. Expired na. Pero nandoon pa rin. Sa tabi nito, isang lalagyan ng sabaw at mga bote ng gamot. Tiningnan ko ulit ang mga pangalan. Sofia Chen. Iba't ibang gamot. Para sa ano kaya? Sa ibabaw ng mesa, may mga papel na nakapatong, mga medical records, mga reseta. Binasa ko ang mga pangalan ng gamot. May mga salitang hindi pamilyar sa akin. Hydrocodone, gabapentin, metocarbamol. Para sa pananakit? Para sa muscle spasms? Naramdaman ko ang pagbigat ng aking puso. Si Elena, hindi lang siya ang may karamdaman. Si Sofia din pala. At si Elena, tinutulungan niya ito.
sa kabila ng kanyang sariling karamdaman. Sa kabila ng lahat, naisip ko kung gaano siya kalakas, kung gaano siya kadedikado. Kahit sa kanyang mga huling sandali, nagawa pa rin niyang unahin ang iba. Ang unahin si Sofia. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Ang hirap intindihin, ang sakit. Bakit parang pinili niyang magdusa ng mag-isa? Bakit hindi niya ako hinayaang makatulong? Makasama siya sa laban? Nilibot ko ulit ang aking paningin. Ang mga maliliit na detalye, ang 2 tasa sa drying rack, ang 2 plato, 2 set ng kutsilyo at tinidor. Malinaw na 2 tao ang madalas kumain dito. 2 tao ang nagbabahagi ng kanilang mga pagkain, ang mga bulaklak sa lamesa. Medyo kupas na, pero nandyan pa. Sino kaya ang naglagay nito? Si Elena? Si Sofia? Isang maliit na simbolo ng pagmamahal. Pag-aalaga, mayroon akong pakiramdam na ang cabin na ito ay mas marami pang itinatagong kwento. Higit pa sa mga litrato at mga sulat. Isang kwento ng pag-ibig, pag-aalaga, at isang malaking sikreto. Isang sikreto na ngayon ay unti-unti nang nabubunyag sa akin. Pumunta ako sa master bedroom. Maliit lang, may isang simpleng kama, isang maliit na aparador, at sa ibabaw ng aparador, isang maliit na kahon, parang jewelry box. Binuksan ko ito. Sa loob, ilang alahas. Simple lang, hindi mukhang mahalaga. Pero meron ding isang maliit na piraso ng papel. Isang papel na tupi-tupi. Binuklat ko ito. Sulat kamay ni Elena. Ramon, aking mahal, nagsimula ang sulat. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin, nakarating ka dito. Nakita mo ang mga bagay na hindi ko na ibahagi sa iyo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng mga sikreto. Sa lahat ng mga kasinungalingan. Pero kailangan kong gawin ito. Para sa iyo at para sa kanila. Ang mga salitang iyon, parang tinik sa aking lalamunan. Para sa kanila? Sino ang kanila? Patuloy ko ang pagbasa. Alam kong hindi mo naintindihan kung bakit ako madalas nawala. Kung bakit minsan ay pagod na pagod ako. Kung bakit madalas ay mahina ako. May karamdaman ako, Ramon. Ang cancer, bumalik ito. At mas malakas pa kaysa dati. Bumalik ang cancer? Bakit hindi niya sinabi? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Patuloy ang sulat. Hindi ko nais na makita mo akong naghihirap muli. Nakita mo na kung gaano kahirap ang huling laban. Ayokong maranasan mo ulit iyon. Kaya, pinili kong magpunta dito. Dito sa cabin. Dito ko tinanggap ang aking mga gamutan. Dito ako lumalaban. Nang mag-isa. Mag-isa. Ang salitang iyon, tumagos sa aking puso. Nag-iisa siya? Habang ako ay nasa bahay, hindi ko alam. Hindi ko alam na lumalaban pala siya. Ang babaeng nakilala mo, si Sofia, siya ang aking anak, ang aking panganay. Ibinigay ko siya sa pag-aampon noon, dahil sa kagustuhan ng aking mga magulang. Pero hindi ko siya kailanman nakalimutan. At nang magkasakit ako ulit, at nang malaman kong may malubha siyang karamdaman, kinailangan kong gawin ang lahat para matulungan siya. Binili ko ang cabin na ito para sa kanya, para may lugar siyang mapaglalagian, para matulungan ko siya sa kanyang mga pangangailangan. Ang aking mana, ang mana mula sa aking ina, ginamit ko lahat para kay Sofia, para sa aking mga gamutan dito, para sa kaligtasan namin. Nakaramdam ako ng pagkaawa. Pagkaawa para sa aking asawa. Pagkaawa para sa babaeng ito, si Sofia. At pagkaawa para sa aking sarili, na hindi ko alam, na hindi ko nakita, ang sulat ay nagpatuloy pa. Tinatalakay nito ang kanyang mga gamutan, ang kanyang mga pag-asa, ang kanyang mga pangamba, at ang kanyang pagmamahal sa akin. Mahal na mahal kita, Ramon, nakasulat doon. Sana mapatawad mo ako. Sana maintindihan mo ang lahat. Sana makahanap ka ng kapayapaan. At sana makilala mo rin si Sofia. Siya ang aking huling regalo sa iyo, ang aking huling pag-asa. Naramdaman ko ang pagtulo ng aking mga luha. Hindi na dahil sa galit, hindi na dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa pagmamahal. Sa pagmamahal ni Elena, sa kanyang sakripisyo, sa kanyang lakas.
Tumayo ako. Kailangan kong makita siya, si Sofia. Kailangan kong malaman ang lahat. Kailangan kong intindihin ang lahat. Ang cabin na ito, hindi lang ito isang lugar. Ito ay isang portal. Isang portal patungo sa isang katotohanan na mas malalim pa kaysa sa aking inaakala. Isang katotohanan na magpapabago sa lahat. Kabanata 4. Ang may dalawang mukha ni Elena, ang sulat ni Elena. Ito na ang nagbukas ng aking mga mata. Hindi lang sa kung sino si Sofia, kundi sa kung sino talaga si Elena. Ang aking asawa. Ang babaeng akala ko ay lubos kong kilala. Ang babaeng kasama ko sa hirap at ginhawa, o yun ang akala ko. Dahil sa mga sulat at sa mga litratong natagpuan ko dito sa cabin, tila may ibang Elena pala akong nakilala. Isang Elena na hindi ko kailanman nakita. Inilapag ko ang sulat sa ibabaw ng kahon. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Ang mga salita, ang katotohanan, parang mga malalaking alon na humahampas sa akin. Ang aking Elena, lumalaban sa cancer, nang mag-isa, dito sa maliit na lugar na ito. Habang ako ay naiwan sa bahay, nabubuhay sa kasinungalingan na gumagaling na siya. Binuksan ko ulit ang photo album. Mas tinitigan ko ang mga litrato. Si Elena, nakatayo sa tabi ng dagat, nakangiti sa araw. Sa tabi niya, si Sofia. Mas bata siguro dito. Parang magkasundo sila. Nagtatawanan. Ang dating Elena na nakilala ko. Ang Elena na madalas ay may lungkot sa kanyang mga mata. Dito sa mga litrato, iba siya. Masaya. Mapayapa. Parang bumalik sa pagiging bata. Napaisip ako. Gaano nakatagal ang ganito? Gaano nakatagal na itinago niya sa akin ang lahat ng ito? Ang kanyang karamdaman. Ang kanyang pagbisita dito. Ang kanyang relasyon kay Sofia. Ang kanyang buhay. Na parang wala akong kinalaman. Inikot ko ang aking paningin sa paligid ng cabin. Ang maliliit na detalye na ngayon ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Ang 2 tasa. Ang 2 plato, ang mga gamot ni Sofia, ang mga gamot ni Elena na nakalista sa reseta. Lahat ito ay mga piraso ng isang palaisipan na unti-unti kong binubuo. Ang Elena na kilala ko, ang Elena na nagluluto para sa amin, ang Elena na nag-aayos ng bahay, ang Elena na sumusuporta sa akin sa lahat ng pagkakataon. Pero itong Elena sa mga litrato, itong Elena na lumalaban sa kanyang karamdaman ng mag-isa na nag-aalaga sa kanyang anak na hindi ko kilala, iba siya. Mas malakas, mas matatag, at mas misteryoso. Nasaan na kaya siya ngayon? Ang Elena sa mga litrato? Ang Elena na nakikipagbiruan kay Sofia? Nawala na ba ang pagiging masaya niya? Nang dahil ba sa sakit o dahil sa pagtatago niya ng mga sikreto? Naisip ko ang mga huling buwan niya. Madalas siyang pagod. Madalas siyang may kung anong iniisip. Akala ko, ang pinagbubulungan niya ay tungkol sa mga bayarin. O kaya tungkol sa mga plano ni Dante. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ang pinagbubulungan niya ay ang kanyang laban, ang kanyang pag-iisa, ang kanyang pagtatago. Tiningnan ko ulit ang mga litrato. Si Elena, nakayakap kay Sofia, parang ina, parang totoong mag-ina. Pero alam ko, hindi sila mag-ina sa tunay na kahulugan. Si Sofia ang kanyang anak, pero ako ang kanyang asawa. Bakit hindi niya pinagsama ang dalawa? Bakit niya pinaghiwalay ang mga buhay na ito? May isang litrato na talagang pumukaw sa aking pansin. Si Elena at si Sofia. Nakaupo sila sa porch, pareho silang nakatingin sa dagat. Tahimik, parang nag-uusap ng walang salita. May kapayapaan sa kanilang mga mukha. Isang kapayapaan na hindi ko na halos nakikita kay Elena nitong mga huling taon. Siguro, dito niya nakukuha ang kapayapaang iyon. Dito sa cabin. Dito, kasama si Sofia. Dito, malayo sa mga problema sa bahay. Malayo sa mga demands ni Dante. Malayo sa akin? Ang tanong na iyon. Bakit niya itinago?
Paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Hindi kaya hindi niya ako pinagkakatiwalaan? Hindi kaya akala niya hindi ko kakayanin ang katotohanan? O baka naman ayaw niyang maging pabigat sa akin? Ang malaman na naghihirap siya, ang malaman na mayroon siyang karamdaman, ang malaman na mayroon siyang anak na kailangan niyang alagaan, habang siya mismo ay nanghihina na. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Hindi ko na napigilan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkalito, ang lahat ng pangungulila. Ngayon, naiintindihan ko. Ang Elena na nakilala ko ay isang bahagi lamang ng kanyang pagkatao. Ang Elena na nagtatago dito. Ang Elena na lumalaban sa kanyang karamdaman. Ang Elena na inaalagaan si Sofia. Iyon pala ang tunay niyang pagkatao. Ang mas malalim na pagkatao. Ang mas malakas na pagkatao. Pero bakit? Bakit hindi niya sinabi? Nilibot ko ulit ang aking paningin sa kabila ng mga luha. Ang mga pader, ang mga lumang kasangkapan, ang mga libro, lahat sila ay may kwento. Kwento ni Elena, kwento ni Sofia, kwento ng isang lihim na buhay, isang buhay na nabuhay sa tabi ng dagat, sa loob ng kabin na ito. Marahil, ito ang kanyang paraan ng paghahanap ng kalayaan, ang kanyang paraan ng paghahanap ng kapayapaan, sa gitna ng lahat ng kanyang pinagdadaanan. Ang kanyang mga sikreto, marahil iyon ang kanyang naging sandata, ang kanyang paraan para makayanan ang lahat. Pero ako ang naiwan sa labas. Hindi ko alam, hindi ko nakita, hindi ko naramdaman. Nakaramdam ako ng pagsisisi. Pagsisisi na hindi ko siya lubos na nakilala. Pagsisisi na hindi ko siya nakasama sa kanyang laban. Pagsisisi na pinabayaan ko siyang harapin ang lahat ng mag-isa. Tumayo ako. Kailangan kong malaman ang lahat. Kailangan kong intindihin ang lahat. Ang Elena na nakilala ko. Ang Elena na nagtago dito. Pareho silang mahalaga. Pareho silang bahagi ng buhay ko. At ngayon, kailangan kong malaman ang buong kwento. Ang buong katotohanan. Pinulot ko ang sulat ni Elena. At ang photo album, hindi ko na sila iiwan dito. Dala ko sila. Dala ko ang mga alaala. Dala ko ang mga piraso ng kwento. Dala ko ang mga bakas ng babaeng minahal ko. At ang babaeng hindi ko lubos na nakilala. Ang paglalakbay na ito, ang pagtuklas sa kabin na ito, hindi lang ito paghahanap ng isang lugar na matutuluyan. Ito ay paglalakbay sa puso ng aking asawa. Paglalakbay sa mga sikreto niya. Paglalakbay tungo sa pag-unawa. Nasa akin na ang mga unang piraso, ang mga bakas, ang mga pahiwatig. Ngayon, kailangan ko nang hanapin ang iba pa. Kailangan kong hanapin si Sofia. Kailangan kong malaman ang buong kwento. Ang buhay na itinago ni Elena, ang buhay na nabuhay siya dito, ito na ang simula ng aking paglalakbay. Ang paglalakbay upang makilala ang tunay niyang pagkatao. Ang paglalakbay upang, marahil, makahanap ng kapatawaran at kapayapaan para sa kanya at para sa akin. Kabanata 5, ang buong katotohanan. Nakatayo ako sa pintuan ng kabin. Hawak ang mga alaala ni Elena, ang mga sulat niya, ang mga litrato, ang mga gamot. Lahat ng ito ay nagpapatunay. Nagpapatunay na merong isang Elena na hindi ko nakilala. Isang Elena na may sariling mundo. May sariling mga sikreto. At ngayon, may isang tao na lumabas mula sa madilim na sulok na iyon. Isang babae. Ang babae sa mga litrato, si Sofia. Ikaw si Ramon. Hindi ito tanong. Alam niya kung sino ako. Paano niya nalaman? Paano niya nalaman ang pangalan ko? Tinitigan ko siya. Maliit siya kumpara sa inaasahan ko. Ang kanyang mga mata, parang mga mata ni Elena. Mabait, malungkot. Ang kanyang paglakad, maingat. Gamit ang mga naks. Malinaw na may karamdaman siya. Naglakad siya papasok. Hindi siya takot. Hindi siya nagulat. Parang alam niyang darating ako at handa siya. Oo, sabi ko, ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Ako si Ramon, ang asawa ni Elena. Ngumiti siya, isang malungkot na ngiti. Alam ko, sabi niya,
Palagi niya akong kinukwento tungkol sa iyo. Ang aking puso parang lumilipad. Elena, ikinukwento niya ako sa kanya? Sa anak na hindi ko alam na mayroon siya? Ang mga tanong. Nagsimulang mag-unahan sa aking isipan. Umupo siya sa silya. Maingat. Inayos niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga naks ay inilagay niya sa tabi. Alam kong naguguluhan ka, sabi niya. Ang tinig ay mahinahon. Maraming bagay na hindi mo alam. Mga bagay na itinago ni Jenny. Jenny, ang tawag niya kay Elena. Parang ang pamilyar. Parang ang malapit. Sino ka? Tanong ko ulit. Kailangan kong marinig mula sa kanya. Ang katotohanan. Ako si Sofia, sabi niya. Sofia Chen. Pero ang tunay kong pangalan, Sofia Elena Holloway. Ako ang anak ni Jenny. Tumigil ang mundo ko. Anak niya? Paano? Hindi niya kailanman. Nagkaanak si Mama noong siya'y 17 taong gulang pa lang. Paliwanag niya, ang tinig ay tila nag-aalangan. Noon, mahirap ang sitwasyon. Ang mga magulang niya, hindi sila pumayag. Nangako silang itatakwil nila siya kung hindi niya ako ibibigay sa adoption. Adoption. Ang aking Elena, may anak na pala bago pa niya ako makilala. Isang anak na napilitan siyang isuko. Ang sakit, parang bumalik muli. Pero ngayon, may kasamang pagkaawa. Pagkaawa para sa kanya. Pagkaawa para sa aking asawa. Naghanap siya sa akin, patuloy ni Sofia. Maraming taon siyang naghanap. Nung malaman niya ang tungkol sa aking karamdaman, naramdaman niyang kailangan niyang tumulong. Kailangan niyang ayusin ang lahat. Naramdaman ko ang init ng kanyang mga salita, ang pagmamahal. Hindi lang para sa akin, kundi para din sa kanyang anak. Ang anak na ibinigay niya, ang anak na kailangan niya ngayong tulungan. Ang kabin na ito, sabi niya, ang kanyang mga mata ay lumiliko sa paligid ng maliit na silid. Binili niya ito para sa akin, para meron akong mapaglalagian, para may ligtas na lugar ako kung saan pwede akong magpagaling. Binili niya ito. Ginamit niya ang kanyang mana, ang pera mula sa kanyang ina, ang tinago niya mula sa amin. Ang pera, sabi niya, tila nababasa ang aking iniisip. Galing ito sa mana niya sa kanyang ina. Yung perang sinabi niyang ibinigay niya sa kawanggawa. Isang kasinungalingan, isang magandang kasinungalingan para protektahan ang pera, para magamit niya ito sa mas mahalagang bagay, para kay Sofia. Natatakot siya, sabi ni Sofia, ang kanyang tinig ay naging mahina. Natatakot siya sa kung ano ang sasabihin mo, sa kung ano ang gagawin ni Dante. Alam niya na, hindi magiging madali. Oo, tama siya. Hindi magiging madali. Ang buong buhay ko, parang nabaligtad. Ang aking asawa, may anak na pala. Mayroon pala siyang lihim na buhay. Isang buhay na binigyan niya ng halaga. Isang buhay na inalagaan niya. Habang ako ay naroon lang, hindi alam, hindi nakikita. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib, ang bigat ng mga kasinungalingan, ang bigat ng mga sikreto. Pero, sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman ko rin ang pagmamahal ni Elena, ang pagmamahal niya para kay Sofia, at marahil ang pagmamahal niya para sa akin, na ipinapakita niya sa paraang hindi ko maintindihan noon. Hindi ko alam, sabi ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig. Wala akong alam. Alam niya, sabi ni Sofia, pero natatakot siyang masaktan ka sa katotohanan, at masaktan ka sa aking kalagayan. Alam niya na mahirap para sa iyo ang lahat ng ito. Tumango ako. Naiintindihan ko na ngayon ang kanyang pagiging mailap, ang kanyang pagiging malungkot, ang kanyang pagiging tahimik. Hindi pala siya lumalayo. Nagtatago lang siya. Nagtatago para ipaglaban ang dalawang buhay na mahalaga sa kanya. Ang buhay niya at ang buhay ni Sofia. At marahil, ang buhay namin bilang mag-asawa na gusto niyang maprotektahan sa abot ng kanyang makakaya. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Ang tanong na iyon ay paulit-ulit kong tinatanong sa aking sarili. Dahil sa iyo, Ramon, sabi ni Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa.
Sinabi niya na ikaw ay isang mabuting tao. Nakarapat-dapat ka sa higit pa sa isang asawang may maraming lihim. Pero natatakot siya na ang katotohanan ay makasakit sa iyo ng sobra. At natatakot din siya sa reaksyon ni Dante. Hindi niya alam kung paano mo tatanggapin ang lahat. Naisip ko, ang aking anak, si Dante. Talaga nga bang ganito na lang ang tingin niya sa kanyang ina? Sa kanyang pamilya? Malaking sakripisyo ang ginawa ni Mama para sa iyo, para sa akin, sabi ni Sofia. Ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. At para sa iyo rin, mahal niya kayo pareho. Hindi niya kayang pabayaan ang isa. Ang pagmamahal ni Elena, mas malawak pa pala kaysa sa inaakala ko. Mas malalim pa kaysa sa aking naunawaan. So, ikaw ang anak niya, sabi ko. Tila sa wakas ay tinatanggap ang katotohanan. At ito ang naging tirahan mo, tumango siya. Oo, at siya ang nag-alaga sa akin hanggang sa huli. Ramdam ko ang bigat ng lahat. Ang bigat ng mga kasinungalingan. Ang bigat ng pagmamahal. Ang bigat ng pagkawala. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na maliwanag. Ang pagmamahal ni Elena. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang lakas. Nag-angat ako ng tingin kay Sofia. Ang mga mata niya, ang kanyang ngiti. Nagsisimula na akong makakita ng pagkakapareho. Ang pagkakapareho nila ni Elena. Hindi lang sa itsura, kundi sa kalooban. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit siya nandito, kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Hindi ito tungkol sa pagtatago. Ito ay tungkol sa pagmamahal. Pagmamahal na walang hangganan. Pagmamahal na lampas pa sa kamatayan. Ang paglalakbay ko dito, hindi lang ito paghahanap ng sagot. Ito ay paghahanap sa tunay na Elena. Ang Elena na hindi ko nakilala. Ang Elena na nagtago ng kanyang sarili. At ang Elena na nagbigay ng kanyang lahat para sa mga taong mahal niya. Ang aking paglalakbay dito ay nagsisimula pa lang at alam ko, kailangan kong malaman ng lahat. Ang buong katotohanan, ang buong kwento, Kabanata 6, ang pandaraya at ang malaking utang. Hawak ko ang mga sulat ni Elena, ang mga litrato ni Sofia, ang mga gamot na nagpapatunay sa kanyang karamdaman. Ang cabin na ito, hindi na lang ito isang abandonadong lugar. Ito ay isang testimonya. Testimonya sa isang buhay na puno ng sakripisyo, puno ng pag-ibig, at puno ng mga sikreto. Pero ang pinakamalaking sikreto, ang pinakamasakit na katotohanan, ay nasa huling sulat ni Elena. Ang sulat na ibinigay ni Sofia sa akin. Ang sulat na unti-unting nagbubunyag ng isang madilim na ulap na bumabalot sa aming pamilya. Isang ulap na nilikha ng aking sariling anak. Binuklat ko ang pahina. Ang mga salita ni Elena, matalas, malinaw, walang pagkakamali. Robert, aking mahal, nagsisimula ang sulat. Kung binabasa mo ito ngayon, marahil ay nakilala mo na si Sofia. At marahil, alam mo na ang lahat. Ang lahat. Ang salitang iyon, parang bumigat ang aking dibdib. Ano pa ang hindi ko alam? Ano pa ang mga lihim na ibinabaon ni Elena? Unahin natin si Dante, patuloy ng sulat. Ang pangalan niya, parang isang malamig na hangin na humampas sa akin. Alam kong hindi mo ito inaasahan, pero si Dante, nasa malubhang problema siya sa pera. Hindi niya pa alam ang buong saklaw, pero alam ko. Problema sa pera? Alam na ni Elena? Bago pa man siya pumanaw? 3 buwan na ang nakalipas. Isinulat ni Elena, ang bawat salita ay tila pinipiga mula sa kanyang puso. Nag-utos siya ng malaking pautang. Ginamit niya ang villa sa Italia bilang kolateral. Gumamit siya ng mga pekeng dokumento na nagpapakita na ako raw ay kasama niyang nag-apply. $850,000, halos 50 milyong piso. Ang villa sa Italia. Hindi pa yon bayad. Hindi ko makapaniwala. Ang anak ko, gumawa ng ganito? Ang villa na ipinamana sa kanya ni Elena, ginamit niya sa ganitong paraan? Ang villa, isinulat ni Elena, ay hindi sapat ang halaga para mabayaran ang kanyang utang. At kapag nalaman ng mga nagpautang ang pandaraya,
Si Dante, mahaharap siya sa mga kasong kriminal. Pandaraya, kriminal. Ang mga salitang iyon parang bumara sa aking lalamunan. Ang aking anak, si Dante, ang lalaking nagtapon sa akin sa lansangan, gumawa ng pandaraya. At si Elena, alam niya ang lahat. Nalaman ko ito noong tumawag ang bangko sa akin para kumpirmahin ang pautang. Doon ko na naisipan na kumuha ng pribadong investigador para malaman ang lahat. Napatigil ako sa pagbabasa. Investigador, ginawa ni Elena iyon bago siya pumanaw, para malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang anak. Para, siguro, maprotektahan kami. Tiningnan ko ang mga gamot sa mesa. Ang mga sulat ni Sofia, ang mga sulat ni Elena. Lahat ay konektado. Lahat ay bahagi ng kwento. At ang tungkol sa aking karamdaman, Ramon, nagsimula ang susunod na bahagi ng sulat. Dumating ang kanser ulit 2 taon na ang nakalipas. Mas agresibo, mas malakas. Hindi ko sinabi sa iyo dahil hindi ko nais na makita mo akong muling naghihirap. Alam ko kung gaano kahirap para sa iyo ang unang beses. Mga luha ang nagsimulang tumulo sa aking mga mata. Elena, ang aking Elena, habang ako ay naniniwala na gumagaling ka na malakas ka na, lumalaban ka pala ulit, mag-isa, dito. Sa cabin na ito. Ginagawa ko ang mga gamutan ko dito sa Clearwater Beach, patuloy niya. Sa isang medical center dito, mas madali para sa akin, mas tahimik. Dito, pwede akong magpahinga. Dito, pwede akong lumaban nang hindi mo kailangang makita. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang pag-iisa, ang bigat ng kanyang sakripisyo, hindi lang ang pera, hindi lang ang pagpapanggap, kundi ang kanyang kalusugan, ang kanyang buhay. Ibinigay niya ang lahat para sa amin, para kay Sofia, para kay Dante. Nais kong malaman mo, isinulat ni Elena, na ang bawat sentimo na ginastos ko para kay Sofia ay galing sa mana ng aking ina. Ang perang iyon ay akin. Hindi ko hinawakan ang ating joint accounts. Hindi ko ginamit ang iyong retirement savings. Pero si Dante? Oo, ginamit niya. Ang aking retirement savings? Nakita ng investigador ang mga ebidensya. Pinagpeke niya ang aking pirma sa mga withdrawal slips. Sa loob ng ilang buwan, kumuha siya ng maliliit na halaga, marahil umaasang hindi mo mapapansin. Ang aking mga kamay, nanginginig, $70,000 dolyar. Halos 4 na milyong piso. Ang pera na pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon. Ang pera na plano kong pagkakitaan sa pagtanda ko. Kinuha lahat ni Dante. Habang tinatarantado niya ako, habang tinatawag akong walang silbi, may mga bank statements din, dagdag ni Sofia, inabot niya ang isa pang folder. At ang mga pekeng dokumento, lahat ng nahanap ng investigator ni Jenny. Tiningnan ko ang mga dokumento, ang mga pirma, ang aking pirma, pero hindi ang aking sulat kamay. Pinag-aralan niya ito, pinagpraktisan niya ito, ang aking anak, ang aking sariling anak. At ang villa sa Italia, sabi ni Sofia, hindi lang ito ginamit para sa pautang. Ginagamit niya ito para bayaran ang kanyang mga utang sa sugal. Sugal, ang aking anak, may problema sa sugal. At ngayon, lumubo na ito sa higit sa $1 milyong. Mga taong hindi nagpapatawad. Mga taong mapanganib. Naramdaman ko ang pagod, ang bigat ng lahat, ang mga kasinungalingan, ang pandaraya, ang karamdaman, ang pagtatago. Ngumiti si Sofia, isang malungkot na ngiti. Hindi lang basta-basta ang pautang na kinuha ni Dante, Mang Ramon. Yung kumpanya na pinagkakautangan niya. Kilala sila sa pagiging mahigpit. Hindi sila tumatanggap ng installment plan. Sila yung klase na hindi nagpapaliban. Ang mga salitang iyon parang bumagsak sa aking dibdib. Ang aking anak, nasa kamay ng mga taong mapanganib. Ang aking asawa, nag-aalala, nagpaplano. Habang siya ay lumalaban sa kanyang sariling karamdaman. Pinipilit ni Jenny na humanap ng paraan para matulungan siya, sabi ni Sofia. Pero ang mga utang masyado nang malaki. At nauubusan na siya ng oras. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na dati gumagawa ng mga kasangkapan. Ang mga kamay na bumuo ng aming tahanan. Ngayon,
Ang mga kamay na ito ay nararamdaman ang bigat ng lahat. Ang bigat ng pagkabigo. Ang bigat ng katotohanan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na maliwanag. Ang pagmamahal ni Elena. Ang kanyang tapang. Ang kanyang determinasyon. Hindi lang siya lumalaban para sa sarili niya. Lumalaban siya para sa amin. Para kay Sofia. Para kay Dante. Kahit na si Dante ang siyang nagdulot ng karamihan sa problema. Naramdaman ko ang pagtibay ng aking loob. Oo, masakit. Oo, nakakagulat. Pero hindi ako susuko. Hindi ko pababayaan na masira ang lahat ng pinaghirapan ni Elena. Hindi ko pababayaan na ang kanyang mga sakripisyo ay mapunta lang sa wala. Mayroon pa siyang huling sulat, ang pinakahuli. Binuksan ko ito, dahan-dahan. Ramon, nagsisimula ang sulat. Alam kong lahat ito ay napakabigat, pero kailangan mong malaman ang isang mahalagang bagay. Ang cabin na ito, hindi ito ang walang kwentang property na iniisip ni Dante. Ang cabin na ito, may halaga pala. Ang buong coastal area, patuloy ni Elena, ay kasalukuyang binirezone para sa commercial development. Ang estado ay bibili ng lahat ng property para magtayo ng bagong marine research facility at public park. Ang cabin ni Sofia, tinatayang nagkakahalaga ng $2.7 milyong, halos 156.6 milyong piso. At ang sale ay inaasahang matatapos sa susunod na buwan. $2.7 milyong, halos 157 milyong piso. Tumingala ako. Napatingala ako sa kisame, hindi ako makapaniwala. Hindi ito isang biro, isang bagong pag-asa. Tumingin ako kay Sofia. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Tumango siya. Inayos po ni Mama ang lahat, sabi niya. Napatulala ako, 1 milyon, para sa akin. Ang cabin, para sa akin. At kay Sofia, higit pa sa kailangan niya. Ang lahat dahil sa mga plano ni Elena. Ang lahat dahil sa pagmamahal niya. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Ang tanong na yon, bumalik na naman. Bakit lahat ng ito ay kailangang maging lihim? Ang ngiti ni Sofia, malungkot pero puno ng pagmamalaki. Dahil ayaw niyang manipulahin ka ni Dante, Mang Ramon. Alam niya na kung malalaman mo habang siya ay buhay pa, mararamdaman mong kailangan mo siyang tulungan sa mga utang niya. Ganito, ang pera ay ligtas. Ligtas. Oo. Sa wakas, ligtas na. Napaupo ako ulit. Ang mga impormasyon ay bumubuhos. Ang aking asawa, naghihingalo, nagtatago, pero nagpaplano. Ang aking anak, isang kriminal, isang sugarol, at ako, isang milyonaryo na malapit ng maging. Ano na ngayon ang mangyayari? Tanong ko kay Sofia. Ngumiti siya, tumingin sa akin. Hihintayin natin si Dante, sabi niya. Hihintayin natin siyang mapagtanto na ang villa ay hindi makapagliligtas sa kanya. Ang lahat ng ito, dahil sa aking asawa. Dahil sa kanyang pagmamahal. Dahil sa kanyang sakripisyo. Dahil sa kanyang talino. At ngayon, kailangan kong gawin ang dapat kong gawin. Para sa kanya. Para kay Sofia. At marahil, kahit na kay Dante. Kabanata 7. Ang pilit na pag-amin ni Dante. Hawak ko ang mga sulat ni Elena. Ang mga litrato ni Sofia. Ang mga gamot na nagpapatunay sa kanyang karamdaman. Ang cabin na ito, hindi na lang ito isang abandonadong lugar. Ito ay isang testimonya. Testimonya sa isang buhay na puno ng sakripisyo, puno ng pag-ibig, at puno ng mga sikreto. Pero ang pinakamalaking sikreto, ang pinakamasakit na katotohanan, ay nasa huling sulat ni Elena. Ang sulat na ibinigay ni Sofia sa akin. Ang sulat na unti-unting nagbubunyag ng isang madilim na ulap na bumabalot sa aming pamilya. Isang ulap na nilikha ng aking sariling anak. Binuklat ko ang pahina. Ang mga salita ni Elena, matalas, malinaw, walang pagkakamali. Robert, aking mahal, nagsisimula ang sulat. Kung binabasa mo ito ngayon, marahil ay nakilala mo na si Sofia. At marahil, alam mo na ang lahat. Ang lahat. Ang salitang iyon, parang bumigat ang aking dibdib. Ano pa ang hindi ko alam? Ano pa ang mga lihim na ibinabaon ni Elena? Unahin natin si Dante, patuloy ng sulat.
Ang pangalan niya, parang isang malamig na hangin na humampas sa akin. Alam kong hindi mo ito inaasahan, pero si Dante, nasa malubhang problema siya sa pera. Hindi niya pa alam ang buong saklaw, pero alam ko. Problema sa pera? Alam na ni Elena? Bago pa man siya pumanaw? 3 buwan na ang nakalipas, isinulat ni Elena. Ang bawat salita ay tila pinipiga mula sa kanyang puso. Nag-utos siya ng malaking pautang. Ginamit niya ang villa sa Italia bilang kolateral. Gumamit siya ng mga pekeng dokumento na nagpapakita na ako raw ay kasama niyang nag-apply. $850,000, halos 50 milyong piso. Ang villa sa Italia, hindi pa yon bayad. Hindi ko makapaniwala. Ang anak ko, gumawa ng ganito? Ang villa na ipinamana sa kanya ni Elena, ginamit niya sa ganitong paraan? Ang villa, isinulat ni Elena, ay hindi sapat ang halaga para mabayaran ang kanyang utang. At kapag nalaman ng mga nagpautang ang pandaraya, si Dante, mahaharap siya sa mga kasong kriminal. Pandaraya, kriminal. Ang mga salitang iyon parang bumara sa aking lalamunan. Ang aking anak, si Dante. Ang lalaking nagtapon sa akin sa lansangan, gumawa ng pandaraya. At si Elena, alam niya ang lahat. Nalaman ko ito noong tumawag ang bangko sa akin para kumpirmahin ang pautang. Doon ko na naisipan na kumuha ng pribadong investigador para malaman ang lahat. Napatigil ako sa pagbabasa. Investigador. Ginawa ni Elena iyon bago siya pumanaw para malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang anak. Para, siguro, maprotektahan kami. Tiningnan ko ang mga gamot sa mesa, ang mga sulat ni Sofia, ang mga sulat ni Elena. Lahat ay konektado, lahat ay bahagi ng kwento. At ang tungkol sa aking karamdaman, Ramon, nagsimula ang susunod na bahagi ng sulat. Dumating ang cancer ulit 2 taon na ang nakalipas. Mas agresibo, mas malakas. Hindi ko sinabi sa iyo dahil hindi ko nais na makita mo akong muling naghihirap. Alam ko kung gaano kahirap para sa iyo ang unang beses. Mga luha ang nagsimulang tumulo sa aking mga mata. Elena, ang aking Elena, habang ako ay naniniwala na gumagaling ka na, na malakas ka na, lumalaban ka pala ulit. Mag-isa. Dito. Sa cabin na ito. Ginagawa ko ang mga gamutan ko dito sa Clearwater Beach, patuloy niya. Sa isang medical center dito. Mas madali para sa akin. Mas tahimik. Dito, pwede akong magpahinga. Dito, pwede akong lumaban nang hindi mo kailangang makita. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang pag-iisa. Ang bigat ng kanyang sakripisyo. Hindi lang ang pera. Hindi lang ang pagpapanggap, kundi ang kanyang kalusugan. Ang kanyang buhay. Ibinigay niya ang lahat para sa amin, para kay Sofia, para kay Dante. Nais kong malaman mo, isinulat ni Elena, na ang bawat sentimo na ginastos ko para kay Sofia ay galing sa mana ng aking ina. Ang perang iyon ay akin. Hindi ko hinawakan ang ating joint accounts. Hindi ko ginamit ang iyong retirement savings. Pero si Dante, oo, ginamit niya. Ang aking retirement savings? Nakita ng investigador ang mga ebidensya. Pinagpeke niya ang aking pirma sa mga withdrawal slips. Sa loob ng ilang buwan, kumuha siya ng maliliit na halaga, marahil umaasang hindi mo mapapansin. Ang aking mga kamay, nanginginig. $70,000 dolyar. Halos 4 na milyong piso. Ang pera na pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon. Ang pera na plano kong pagkakitaan sa pagtanda ko. Kinuha lahat ni Dante. Habang tinatarantado niya ako. Habang tinatawag akong walang silbi. May mga bank statements din, dagdag ni Sofia, inabot niya ang isa pang folder. At ang mga pekeng dokumento, lahat ng nahanap ng investigator ni Jenny. Tiningnan ko ang mga dokumento, ang mga pirma, ang aking pirma, pero hindi ang aking sulat kamay. Pinag-aralan niya ito. Pinagpraktisan niya ito. Ang aking anak, ang aking sariling anak. At ang villa sa Italia, sabi ni Sofia, hindi lang ito ginamit para sa pautang.
Ginagamit niya ito para bayaran ang kanyang mga utang sa sugal. Sugal, ang aking anak, may problema sa sugal. At ngayon, lumubo na ito sa higit sa $1,000,000. Mga taong hindi nagpapatawad, mga taong mapanganib, naramdaman ko ang pagod, ang bigat ng lahat, ang mga kasinungalingan, ang pandaraya, ang karamdaman, ang pagtatago. Ngumiti si Sofia, isang malungkot na ngiti. Hindi lang basta-basta ang pautang na kinuha ni Dante, Mang Ramon. Yung kumpanya na pinagkakautangan niya, kilala sila sa pagiging mahigpit. Hindi sila tumatanggap ng installment plan. Sila yung klase na hindi nagpapaliban. Ang mga salitang iyon parang bumagsak sa aking dibdib. Ang aking anak nasa kamay ng mga taong mapanganib. Ang aking asawa nag-aalala, nagpaplano, habang siya ay lumalaban sa kanyang sariling karamdaman. Pinipilit ni Jenny na humanap ng paraan para matulungan siya, sabi ni Sofia. Pero ang mga utang masyado nang malaki at nauubusan na siya ng oras. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na dati gumagawa ng mga kasangkapan, ang mga kamay na bumuo ng aming tahanan. Ngayon, ang mga kamay na ito ay nararamdaman ang bigat ng lahat, ang bigat ng pagkabigo, ang bigat ng katotohanan. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na maliwanag, ang pagmamahal ni Elena. Ang kanyang tapang, ang kanyang determinasyon. Hindi lang siya lumalaban para sa sarili niya, lumalaban siya para sa amin, para kay Sofia, para kay Dante. Kahit na si Dante ang siyang nagdulot ng karamihan sa problema. Naramdaman ko ang pagtibay ng aking loob. Oh, masakit. Oo, nakakagulat. Pero hindi ako susuko. Hindi ko pababayaan na masira ang lahat ng pinaghirapan ni Elena. Hindi ko pababayaan na ang kanyang mga sakripisyo ay mapunta lang sa wala. Mayroon pa siyang huling sulat. Ang pinakahuli, binuksan ko ito. Dahan-dahan. Ramon! Nagsisimula ang sulat. Alam kong lahat ito ay napakabigat. Pero kailangan mong malaman ang isang mahalagang bagay. Ang cabin na ito, hindi ito ang walang kwentang property na iniisip ni Dante. Ang cabin? Ang cabin na ito? May halaga pala? Ang buong coastal area, patuloy ni Elena, ay kasalukuyang binirezone para sa commercial development. Ang estado ay bibili ng lahat ng property para magtayo ng bagong marine research facility at public park. Ang cabin ni Sofia, tinatayang nagkakahalaga ng $2.7 million, halos 156.6 milyong piso. At ang sale ay inaasahang matatapos sa susunod na buwan. $2.7 milyong, halos 157 milyong piso. Tumingala ako. Napatingala ako sa kisame. Hindi ako makapaniwala. Hindi ito isang biro, isang bagong pag-asa. Tumingin ako kay Sofia. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Tumango siya. Inayos po ni Mama ang lahat, sabi niya. Napatulala ako. 1 milyon para sa akin. Ang kabin para sa akin. At kay Sofia, higit pa sa kailangan niya. Ang lahat dahil sa mga plano ni Elena. Ang lahat dahil sa pagmamahal niya. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Ang tanong na yon, bumalik na naman. Bakit lahat ng ito ay kailangang maging lihim? Ang ngiti ni Sofia, malungkot pero puno ng pagmamalaki. Dahil ayaw niyang manipulahin ka ni Dante, Mang Ramon. Alam niya na kung malalaman mo habang siya ay buhay pa, mararamdaman mong kailangan mo siyang tulungan sa mga utang niya. Ganito, ang pera ay ligtas. Ligtas. Oo, sa wakas, ligtas na. Napaupo ako ulit. Ang mga impormasyon ay bumubuhos. Ang aking asawa, naghihingalo, nagtatago, pero nagpaplano. Ang aking anak, isang kriminal, isang sugarol. At ako, isang milyonaryo na malapit ng maging. Ano na ngayon ang mangyayari? Tanong ko kay Sofia. Ngumiti siya, tumingin sa akin. Hihintayin natin si Dante, sabi niya. Hihintayin natin siyang mapagtanto na ang villa ay hindi makapagliligtas sa kanya. Ang lahat ng ito dahil sa aking asawa, dahil sa kanyang pagmamahal, dahil sa kanyang sakripisyo, dahil sa kanyang talino. At ngayon, kailangan kong gawin ang dapat kong gawin para sa kanya, para kay Sofia, at marahil
kahit na kay Dante. Kabanata 8. Ang huling plano ni Elena, ang mga sulat ni Elena, hindi lang mga salita ang nilalaman. Mga plano, mga tagubilin, isang detalyadong plano, parang isang maestra na nagtuturo sa kanyang estudyante. At ngayon, ang oras na para isagawa ito. Ang oras na para harapin si Dante. Pinauwi ko si Dante dito sa cabin, sa lugar na ito, kung saan nagsimula ang lahat, kung saan nakatago ang mga katotohanan, kung saan nakahanda ang lahat para sa kanya. Tinawagan ko siya. Sinabi kong kailangan niyang pumunta dito. Kailangan niyang magdala ng mga dokumento ng pautang. Lahat ng iyon. Hindi ko sinabi kung bakit. Pero alam ko na pupunta siya, desperado na siya, at wala na siyang ibang malalapitan. Nang dumating siya, paglubog ng araw, ang kanyang BMW, parang hindi bagay dito sa mabuhangin na daan. Nakita ko siya sa loob ng kotse niya, maya-maya pa bago siya bumaba. Marahil, nag-iipon ng tapang, o nag-iisip ng bagong kasinungalingan. Si Sofia, nagpunta sa kwarto niya. Gusto ni Elena na maging pribado kami. Gusto ni Elena na marinig ko mismo mula kay Dante ang kanyang mga kasinungalingan at ang kanyang mga dahilan. Gusto ni Elena na makita ko ang kanyang tunay na pagkatao. Kapag wala na siyang ibang mapuntahan, hinayaan ko siyang maghintay sa labas ng pinto. Ilang sandali pa. Hinayaan ko siyang maramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hayaan mo siyang magmuni-muni, ang sabi ni Elena sa sulat. Hayaan mo siyang maramdaman ang kanyang pagiging dependent sa iyong awa. Nang binuksan ko ang pinto, nakita ko siya. Parang hindi nakatulog ng ilang araw. Ang kanyang buhok, hindi na maayos. Ang kanyang damit, gusot. At ang kanyang mga mata, may mga bilog na itim. Para siyang takot na bata na nagtatago sa gitna ng bagyo. "Tatay!" sabi niya, at pumasok siya. Tumingin siya sa paligid ng cabin. Ang kanyang mukha parang nasusuka. Maliit pala ito kaysa sa inaasahan ko. Mayroon ito ng lahat ng kailangan ko, sabi ko. Ang tinig ko ay kalmado. Hindi ko pinansin ang kanyang pagkasuklam. Napansin niya ang photo album sa mesa. Nakabukas pa rin. Mga litrato ni Elena at Sofia. "Sino po yung babae na kasama ni Mama?" tanong niya. Tumingin siya sa litrato, studying it. Hindi ko pa siya nakikita dati. "Isang tao na mahal ng iyong ina," sabi ko. "Umupo ka, Dante. Marami tayong pag-uusapan." Umupo siya sa silyang kaharap ko. Ang folder, mahigpit niyang hinahawakan, parang kalasag. "Tatay, dala ko po ang mga dokumento ng loan, gaya ng sabi niyo. Pero gusto ko pong malaman niyo. Wala po akong kinalaman sa kung anuman ang pinirmahan ni Mama. Nabigla rin po ako noong sinabi ng bangko na co-signer siya. Simulan natin sa mas madali," sabi ko, at inilabas ko ang report ng investigator. "Ang retirement account ko. Pwede mo bang ipaliwanag ang mga withdrawals na ito?" Inilapag ko ang mga bank statements sa mesa. Nawalan ng kulay ang mukha ni Dante. Nakilala niya ang kanyang mga pekeng pirma. Ako po ang... Naglilingkod ako, sabi ko. Nakikinig ako. Hinawakan niya ang kanyang buhok. Isang kilos na nakikita ko na mula pa noong bata siya. Kapag nahuhuli ko siyang nagsisinungaling. "Umurente lang po ako ng pera. Babayaran ko po. $70,000 dolyar? Ang babayaran mo ay ang $70,000 na ninakaw mo mula sa retirement savings ng iyong ama?" "Hindi ko po ninakaw. Umurente lang po ako." Nang hindi nagpapaalam, gamit ang pekeng pirma, yan po ay tinatawag na pagnanakaw, Dante. Namula ang mukha niya. "Hindi niyo po ito ibibigay sa akin kung nagtanong ako." "Tama ka, dahil alam kong isusugal mo lang ito." Paano niyo nalaman?" Napatigil siya. Na-realize niyang nagkumpirma siya ng aking alam. "Tungkol sa sugal ko?" "Ang iyong ina," sabi ko. Nag-hire siya ng napaka-thorough na investigator. Alam niya ang ginagawa mo. Alam niya ang tungkol sa mga pekeng withdrawals mula sa retirement account mo. Alam niya ang pera na ninakaw mo mula sa aming savings. Alam niya ang lahat. Narinig ko ang kanyang mabigat na paghinga.
Alam din niya ang plano mong ibenta ang villa para bayaran ang iyong mga utang sa sugal. Alam niya na ilang buwan ka nang nagsisinungaling sa kanya. Tatay, kaya ko pong ipaliwanag. Hindi, Dante. Hindi mo kaya. Dahil walang paliwanag para sa ginawa mo. Ninakaw mo ang sarili mong ama. Gumawa ka ng pandaraya gamit ang pagkakakilanlan ng iyong naghihingalong ina. At ngayon, gusto mong iligtas kita? Tatay, please. Ang tinig niya ay basag. Natatakot po ako. Yung mga tao, hindi lang po sila nagsasabing kukunin nila ang villa. Sinasabi nila na gagawin nila akong mawala. Sa unang pagkakataon sa aming pag-uusap, nakaramdam ako ng kaunting awa. Natatakot siya. At sa kabila ng lahat ng ginawa niya, siya pa rin ang batang pinalaki ko. Pero ang mga sulat ni Elena, inihanda na rin ako para dito. Siya ay iiyak, ang sulat ni Elena. Sasabihin niyang may sakit siya, na kailangan niya ng tulong, na nagsisisi siya. Huwag mong hayaang manipulahin kanya, gaya ng ginawa niya sa akin. Pag-usapan natin ang villa, sabi ko. Binuklat ni Dante ang kanyang folder. Isang misunderstanding lang po lahat ito. May nag-forge ng pirma ni Mama sa co-signer documents. Hindi ko siya pinakiusapan na mag-guarantee ng kahit ano. Kinuha ko ang mga litrato mula sa investigator. Malinaw na mga larawan ni Dante sa isang bangko sa Miami. Pumipirma ng mga dokumento. Bank security footage, siya na nagpapakita ng kanyang identification. At ni Elena. Ito ka, Dante, sabi ko, itinuturo ang mga litrato. Noong 3 buwan na ang nakalipas sa First National Bank sa Miami, ang teller, naaalala ka pa. Sinabi mong masyadong may sakit ang iyong ina para bumiyahe, pero binigyan ka niya ng power of attorney para asikasuhin ang loan. Hindi ko sinabi yan. Dante, tumigil ka na sa kasinungalingan. Ang iyong ina ay patay na. Ako na lang ang natitirang pamilya mo na maaaring tumulong sa iyo. At nagsisinungaling ka pa rin. Pinag-isipan ko ang tanong. Sa tingin ko, binigyan siya ng iyong ina ng pinakamagandang pagkakataon na maibibigay ng kahit sino. Ngayon, nasa kanya na yon. Kabanata 9. Pagharap sa bagong pamilya at sa mali ng nakaraan. Pagkatapos ng lahat ng mga kasinungalingan, ng pandaraya, ng mga sikreto, ito na ang sandali. Ang sandaling inihanda ni Elena. Ang sandaling kailangang harapin ni Dante. Ang sandali kung saan ang katotohanan ay mahahayag. Tumingin ako kay Sofia. Nakaupo siya sa tabi ko, kalmado. Pero alam kong kinakabahan din siya. Ito ang kanyang pamilya na ngayon. Ito ang kanyang bagong buhay. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Elena. Para sa sarili niya. Dante, sabi ko, ang aking tinig ay malinaw. Hindi na nanginginig. Hindi na takot. Gusto kong ipakilala sa iyo ang isang tao. Tumingin si Dante sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagkalito. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Sofia, sabi ko at tumingin ako sa kanya. Sama ka sa amin. Lumapit si Sofia, gamit ang kanyang mga knocks, maingat. Dumating siya sa tabi ko at tumingin kay Dante. Tumingin sila sa isa't isa. Walang nagsasalita. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang salita. Dante, sabi ko, ang aking tinig ay mas malumanay ngayon. Si Sofia, ang iyong ina, nagkaroon siya ng anak bago ka pa ipanganak. Noong bata pa siya. At iyon ay si Sofia. Ang mukha ni Dante, nagbago. Hindi na pagkalito, hindi na pagkalungkot, kundi pagkabigla. Pagkabigla na hindi ko pa nakikita noon. Bumuka ang kanyang bibig. Hindi makapagsalita. Tumingin siya sa akin. Tumingin siya kay Sofia. Na parang hindi niya maintindihan ang pinagsasama ng mga impormasyon. Hindi po pwede yan, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi po nagkaanak si Mama ng iba pa. Tumingin ako kay Sofia. Ngumiti siya. Isang maliit na ngiti. Meron po, sabi niya. Nagkaanak siya noong siya'y 17 taong gulang. At inampun niya ako dahil nangako ang mga magulang niya na itatakwil siya kung hindi niya ako itatago. Umiling si Dante.
malakas. Hindi, hindi totoo yan. Sasabihin ni Mama sa akin. Talaga ba? Tanong ko. Ang parehong paraan na sinabi niya sa iyo tungkol sa pagbabalik ng cancer? Ang parehong paraan na sinabi mo sa kanya tungkol sa iyong mga utang sa sugal? Nagpatuloy si Sofia, mahinahon. Nakilala kayo ni Mama 2 taon bago siya nagkasakit. Maraming dekada na siyang naghahanap sa akin. Nang malaman niya ang tungkol sa aking kondisyong medikal, nagpasya siyang tulungan ako. Ginamit niya ang kanyang mana para bilhin ang cabin na ito at tulungan ang aking mga gastusing medikal. Nakita ko ang pagkalito sa mukha ni Dante. Nagbago ito, hindi na galit, hindi na pagkalungkot, kundi pagtutuos. Pagtutuos kung paano ito makakaapekto sa kanyang sitwasyon. Kaya, ang cabin na ito, sa kanya? Tanong niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Sa aming 2 na ngayon, sabi ni Sofia, iniwan ito sa amin ng iyong ina nang magkasama. Pero, walang halaga ito, sabi ni tatay walang halaga. Tumingin siya sa akin, naghahanap ng kumpirmasyon. Nagkatinginan kami ni Sofia. Ito ang sandaling itinayo ni Elena. Ang sandaling magkakatotoo ang kanyang plano. Ang sandaling ipakita ang kanyang katalinuhan at ang kanyang pagmamahal. Sa totoo lang, sabi ko, ang aking tinig ay malinaw at matatag. May mali ang iyong ina sa isang bagay sa kanyang mga sulat. Ang cabin na ito, hindi ito ang walang kwentang property na iniisip ni Dante. Napalitan ng pagkabigla ang ekspresyon ni Dante. Bumagsak ang kanyang mukha. Nagkakahalaga ito ng $3.4 milyong, sabi ko. Ang estado ay nagtaas ng kanilang alok noong nakaraang linggo. Katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Parang hindi makapaniwala. $3.4 milyong. Para sa cabin na ito. Para sa lupain na ito. Ang estado ay nangangailangan ng buong lote para sa kanilang marine research facility, sabi ni Sofia, mahinahon. Ang cabin mismo, idodemo na. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Dante. Ang pag-asa, ang kalkulasyon. Halos nakikita ko siyang naghahati-hati ng pera sa kanyang isipan. Kung magkano ang para sa kanya, kung magkano ang matitira. Kaya, hahatiin natin sa 3? Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Lahat tayo, mahigit 1 milyon bawat isa. Hindi, sabi ko, matatag. Hindi tayo maghahati sa 3. Bumagsak muli ang mukha niya. Pero tatay, ako rin naman pamilya niyo. Alam ko. At dahil doon, ang iyong ina ay gumawa ng mga probisyon para sa iyo sa kanyang mga huling arrangements. Kinuha ko ang kahon na gawa sa kahoy. Muli. At inilabas ang isang makapal na legal na dokumento. Ito ang huling regalo ng iyong ina para sa iyo. Isang paraan para makalabas sa kaguluhan na ginawa mo. Hinawakan ni Dante ang dokumento gamit ang nanginginig na kamay. Habang binabasa niya ito, nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa pag-asa, patungo sa pagkalito, patungo sa isang bagay na malapit sa kaginhawaan. Binayaran niya ang mga utang ko? Bulong niya. Hindi eksakto, sabi ko. Inayos niya na mabayaran sila, pero may mga kondisyon. Sumandal si Sofia. Ang iyong ina ay nagbenta ng kanyang life insurance policy, ang kanyang mga alahas, at ilang mga investment na itinabi niya mula sa mga account ng iyong ama. Nakalikom siya ng eksaktong $1.1 milyong. Sapat na para bayaran ang lahat ng utang ko. Oo, sabi ko. Pero ang pera ay hindi mapupunta sa'yo. Ito ay mapupunta sa isang trust fund na pinamamahalaan ng abogado ng iyong ina. Ang mga utang ay direktang babayaran sa mga pinagkakautangan mo. At ikaw, hindi mo mahahawakan ang kahit 1 sentimos. Tumingala si Dante sa dokumento. At ang natira? Ang bahagi ko sa pagbebenta ng property? Nagkatinginan kami ni Sofia. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Pero ito rin ang eksaktong plano ni Elena. Ang plano para sa isang mas mabuting hinaharap. Hindi ka makakakuha ng bahagi sa pagbebenta ng property, sabi ko. Ang iyong ina ay nag-iwan ng napaka-espesipikong mga instruksyon. Si Sofia, makakakuha ng $2 milyong para masiguro ang kanyang pangangailangang medikal habang buhay. Ako, makakakuha ako ng $1.4 milyong. At ikaw? Ako?
Ang kanyang boses ay nabasag. Halos hindi ko na marinig. Ikaw, makakakuha ka ng buhay, sabi ni Sofia, mahina. Nailigtas ng iyong ina ang iyong buhay, Dante. Yung mga taong utang mo, hindi nila pinapatawad ang mga utang. Kung hindi dahil sa kanyang intervention, patay ka na sana sa loob ng 1 buwan. Bumagsak si Dante, ang dokumento ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Kaya, mawawalan ako ng lahat. Ang villa, ang bahay, ang mana ko, lahat. Hindi lahat, sabi ko, maliligtas ang iyong buhay. Yun ang mas malaking bagay. Mas malaki pa kaysa sa anumang natanggap mo pagkatapos ng mga ginawa mo sa iyong pamilya. Ilang minuto kaming walang nagsasalita. Sa labas, ang mga alon ay patuloy ang kanilang walang hanggang ritmo, at ang mga sigal ay nagkakausap sa papalalim na kadiliman. Nakaupo si Dante na nakayuko ang ulo. Sa wakas ay nauunawaan ang buong epekto ng kanyang mga desisyon, ang kanyang mga pagpili, ang kanyang mga pagkakamali. May isa pa pong bagay, sabi ko sa wakas. Tumingala siya sa akin, may pag-asa sa kanyang mga mata. Pag-asa na baka mayroon pa siyang makukuha. Ang iyong ina ay nag-ayos din para makapasok ka sa isang gambling addiction treatment program. Ito ay isang residential facility sa Colorado. Isa sa pinakamagaling sa bansa. Kung makukumpleto mo ang programa at magpapakita ka ng tunay na pagbabago, ang trust fund ay magbibigay sa iyo ng maliit na buwanang allowance, sapat para mabuhay ng simple, pero hindi sapat para magsugal. Gaano katagal po? Hanggat mananatili kang malinis, sa sandaling tumaya ka ulit, hihinto na ang allowance na iyon habang buhay. Pinunasan ni Dante ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Paano kung tumanggi ako? Paano kung ayoko ng treatment? Kung gayon, ang mga utang ay mananatiling hindi bayad. At haharapin mo ang Apex Financial sa iyong sarili. Ikaw ang bahala. Katahimikan, tumingin siya sa labas ng bintana, sa dagat. Nang sa wakas ay magsalita siya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Talaga, nasaktan ko siya, hindi ba? Si Mama, maksud ko. Malungkot na tumango si Sofia. Marami siyang iniyak sa mga huling linggo na yon, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pananakit ng puso. Mahal na mahal ka niya, Dante, pero hindi niya na kayang makita na winawasak mo ang sarili mo at ang iyong ama. Dati niyang ikinukuwento ang tungkol sa iyo noong bata ka pa, dagdag ko. Mga kwento tungkol sa iyong unang mga hakbang, iyong unang mga salita, ang paraan na dinadala mo siya ng mga dandelion mula sa hardin at tinatawag mo silang bulaklak. Hindi siya tumigil sa pagmamahal sa iyo, pero kailangan niyang itigil ang pag-enable sa iyo. Doon tuluyang humagulgol si Dante. Umiiyak na parang batang natatakot sa unos. Patawad na po, tatay. Patawad po sa lahat, sa mga sinabi ko. Sa pagtrato ko sa inyo, desperado lang po talaga ako. Takot na takot. Naramdaman ko ang dating instinct na mag-comfort sa kanya. Pero nanatili akong nakaupo. Ito ang kanyang rock bottom. Kailangan niyang maramdaman ang bigat nito. Alam kong nagsisisi ka, anak, sabi ko. Pero ang pagsisisi ay hindi nakakapag-ayos ng mga nasira mo. Kailangan mong paghirapan ang pagpapatawad sa pamamagitan ng gawa, hindi sa salita. Tumango siya, patuloy pa rin sa pag-iyak. Ang treatment program? Kailan po magsisimula? Sa susunod na Lunes. May darating na sunduin ka mula sa bahay. Meron kang weekend para mag-impake at magpaalam sa anumang buhay na iiwanan mo. Ang bahay, ibebenta agad. Ang mapagbibilhan, mapupunta sa pagbabayad ng iba pang mga kreditor at legal na bayarin. Hindi mo rin makukuha ang pera na yon. Natanggap ni Dante ang huling suntok na ito nang may kahanga-hangang pagtanggap. Marahil, ang pagharap sa kumpletong pagkasira ng kanyang dating buhay ay isang ginhawa na matapos ang mga buwan ng desperadong pagpupunyagi. Makikipag-ugnayan pa rin po ba ako sa inyo? Tanong niya. Tumingin ako kay Sofia. Tumango siya, naghihikayat. Kung makukumpleto mo ang programa at mananatili kang malinis, oo, sabi ko. Pero Dante, ito ang huli mong pagkakataon. Wala na ang iyong ina. Siya ang nag-iisang handang tumulong sa iyo ng paulit-ulit. Ako.
Hindi ko nagagawin. Kung mag-relapse ka, kung magsugal ka ulit, kung susubukan mong manipulahin o nakawan ng sino man, mag-isa ka na lang, magpakailanman. Naiintindihan ko po. Talaga ba? Dahil kailangan mong maintindihan kung gaano kalaki ang isinakripisyo ng iyong ina para sa'yo. Ginugol niya ang kanyang mga huling buwan sa pag-research ng mga treatment program, pagbebenta ng mga ari-arian, at pag-aayos ng buong detalyadong plano na ito para iligtas ang iyong buhay. Namatay siya na nag-aalala kung tatanggapin mo ba ang tulong o itatapon mo lang ito, gaya ng pagtapon mo sa lahat ng iba pa. Nagsalita si Sofia. Gusto rin po niyang malaman mo ang tungkol sa akin. Umaasa siya na balang araw, kapag malusog ka na, magiging tunay na pamilya tayong lahat. Tumingin si Dante sa kanyang kapatid na babae sa gitna ng kanyang mga luha. Marami po akong tanong. May mga sagot ako, sabi ko. Pero kung malinis ka na muna, ang iyong ina ang nag-utos sa akin na huwag paganahin ang iyong addiction gaya ng ginawa niya. Habang lumilipas ang gabi, ang unang pagkabigla ni Dante ay napalitan ng isang uri ng pagod na pagtanggap. Pinag-usapan namin ang mga praktikal na detalye ng kanyang paggamot, ang mga legal na arrangements, at kung ano ang mangyayari sa kanyang mga gamit. Kakaiba ang pagpaplano ng pagwasak sa buhay ng aking anak. Pero parang nagsasagawa ng operasyon para tanggalin ang cancer. Bandang hating gabi, tumayo si Dante para umalis. Sa pintuan, lumingon siya sa akin. Tatay, alam ko po na hindi ko deserve ang patawad nyo, pero gusto ko pong malaman nyo na yung mga sinabi ko tungkol sa inyo, tungkol sa pag-iisip ni Mama na failure kayo. Hindi po totoo yon. Hindi po sinabi ni Mama yon. Sinabi ko lang po yon dahil galit ako at takot at gusto kong manakit. Alam ko, ang mga sulat ng iyong ina ay malinaw na nagsabi kung ano ang tunay niyang nararamdaman tungkol sa akin, at kung ano ang tunay niyang nararamdaman tungkol sa iyo. Tumango siya, bagong mga luha ang nagsimulang dumaloy. Bibisita po ba kayo sa akin sa treatment center? Kung makukumpleto mo ang programa at mananatili kang malinis, oo. At pagkatapos po, kung maging malinis ako? Tumingin ako kay Sofia, tumango siya, naghihikayat. Isang araw sa isang pagkakataon, Dante, patunayan mo na nagbago ka na at titingnan natin kung anong klaseng relasyon ang posible. Pagkaalis niya, kami ni Sofia ay naupo sa likurang porch, nakikinig sa mga alon, at pinoproseso ang lahat ng nangyari. Sa tingin mo po ba, makakatuloy siya sa treatment? Tanong niya. Hindi ko alam. Pero ang sabi ni Elena, naniniwala siya na gagawin niya. Naniniwala siya na sa ilalim ng lahat ng addiction at kasakiman, naroon pa rin ang maliit na batang nagdadala ng bulaklak sa kanya. Kayo po, ano sa tingin niyo? Pinag-isipan ko ang tanong. Sa tingin ko, binigyan siya ng iyong ina ng pinakamagandang pagkakataon na maibibigay ng kahit sino. Ngayon, nasa kanya na yon. Kabanata 10, Pag-asa. Para sa kinabukasan, lumipas ang 3 buwan. 3 buwan na parang isang iglap, pero parang isang buong buhay na rin. Ang cabin na unang nagpakita sa akin ng katotohanan, ay tapos na ang kanyang papel. Ang estado ang bumili na ng property. Mayroon kaming 6 araw para lumipat. Si Sofia, nakahanap na siya ng bagong bahay, sa malayo lang, mga 20 minuto mula sa baybayin, malapit sa kanyang mga doktor. Pero malayo pa rin sa mga turista, kaya naman mas abot kaya. At ako naman, bumili ako ng maliit na bahay. Mga 2 blok lang ang layo mula sa kanya. Malapit lang, para hindi na kami magkahiwalay. Ang pera mula sa pagbebenta ng cabin, binago nito ang aming buhay. Para kay Sofia, ang kanyang trust fund ay sasapat para sa kanyang pangangailangang medikal. At higit pa doon, seguridad na hindi niya kailanman naramdaman. Para sa akin naman, sapat na ito para magretiro ng komportable. Marahil, makapaglakbay pa. Isang bagay na pinangarap namin ni Elena noon, pero hindi namin nagawa. At si Dante, ang aking anak, nananatili siya sa treatment center. Nakakatanggap ako ng mga report kada linggo mula sa kanyang mga counselor. Mabagal ang pagbabago. Pero totoo, natapos niya ang unang phase ng programa.
at lumipat na siya sa independent living sa loob ng facility. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagkakaroon siya ng trabaho. Kahit na sa kusina lang ng facility. Si Sofia naman, nagsimula na siyang kumuha ng mga klase sa kolehiyo online. Gusto niyang maging social worker. Gusto niyang tulungan ang ibang tao na makayanan ang mga medical at financial system na muntik nang bumago sa kanya. Bago siya natagpuan ni Elena. At ako naman, natutunan kong muli kung paano maging masaya. Ang bigat ng mga problema ni Dante, ang pasanin ng mga sikreto ni Elena, ang kalungkutan ng pakiramdam na hindi minamahal sa sarili kong pamilya. Lahat ng iyon, nawala na. Mayroon na akong anak na tunay na nag-e-enjoy sa aking kumpanya. Mayroon na akong hinaharap na sa akin lang. At ang kaalaman na minahal ako ni Elena ng sapat para ayusin ang lahat ng ito para sa aking kaligayahan. Ring, ring, ring. Tumunog ang telepono ko, galing sa treatment center. Mr. Holloway, tinatawagan ko lang po kayo. Si Dr. Martinez po ito. Gusto ko lang pong ipaalam na natapos na ni Dante ang phase 2 ng programa. Nagtatanong po siya kung pwede siyang tumawag sa inyo. Kumusta po siya? Tanong ko habang nakatingin sa dagat. Iniisip si Elena at ang huling regalo na ibinigay niya sa aming pamilya, ang pagkakataon na gumaling. Napakabuti po ng kanyang lagay. Sa katunayan, nakikipagtulungan siya sa aming financial counselor para maintindihan ang pinsalang na idulot ng kanyang adiksyon. At nagpapakita siya ng tunay na pagsisisi sa kanyang pagtrato sa inyo at sa inyong pamilya. Gusto po niyang humingi ng tawad kung handa po kayong makinig. Pakokonektahin ako sa kanya, sabi ko. Nang marinig ko ang boses ni Dante sa linya, iba na, mas tahimik, mas mapag-isip. Hi tatay. Hello anak. Gusto ko lang po kayong pasalamatan sa pagbibigay niyo sa akin ng pagkakataon. Alam ko pong hindi ko ito deserve. Ang iyong ina ang dapat pasalamatan, hindi ako. Alam ko po. Iniisip ko po siya araw-araw. Kung paano ko nasayang ang oras na dapat sana ay kasama ko siya. At kung paano ko siya nasaktan noong naghihingalo siya. Tumahimik ako. Hinayaan ko siyang hanapin ang kanyang mga salita. Tatay, alam kong hindi ko mababago ang mga nagawa ko. Pero gusto ko pong malaman nyo na iba na po ako ngayon. Hindi lang dahil hindi na ako nagsusugal, kundi dahil naiintindihan ko na kung ano ang nawala sa akin, kung ano ang sinayang ko. Ano ang nawala sa'yo, Dante? Ang pamilya ko, ang respeto nyo, ang tiwala ni Mama. Ang pagkakataong maging tunay na anak nyo at tunay na kapatid ni Sofia. Ang mga bagay na iyon, maaaring muling itayo kung handa kang gawin ang trabaho. Gusto kong maging lalaking hinubog nyo at ni Mama. Bago ako naging biktima ng adiksyon. Nag-usap kami ng mga 20 minuto pa, ang pinakatapat na pag-uusap namin sa loob ng maraming taon. Siguro, kahit kailan. Nang binaba namin ang telepono, nakaramdam ako ng isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman tungkol kay Dante. Pag-asa. Nang gabing iyon, kami ni Sofia ay naghapunan sa kanyang bagong porch. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagpinta sa langit ng mga kulay kahel at rosas. Ginawa niya ang seafood pasta na recipe ni Elena. Gamit ang mga tala na iniwan ng aking asawa sa kanyang maingat na sulat kamay. Namimiss mo po siya? Tanong ni Sofia habang inaayos namin ang mga pinggan. Araw-araw, sabi ko. Pero nagpapasalamat din ako. Para sa ano? Para sa pagkilala kung sino talaga siya bago nahuli ang lahat. Para sa pag-unawa na mahal ka niya ng sapat para planuhin ang lahat ng ito. Para sa pagkikita sa akin. Ngumiti si Sofia. At sa sandaling iyon, kamukha niya talaga si Elena. Nakasakit sa puso ko. Masaya siya kung makikita niya kung paano ito natapos, sabi niya. Tumango ako, nakatingin sa dagat. Si Elena, nag-orchestrate ng isang huling akto ng pag-ibig na iligtas ang buhay ng kanyang anak, pinrotektahan ang kinabukasan ng kanyang asawa, at siniguro ang seguridad ng kanyang anak na babae. Kinuha niya ang lahat ng nabasag na piraso ng aming pamilya, at inayos niya ang mga ito para maghilom.
Hindi ito ang pamilyang inaasahan kong magkaroon, pero ito ang pamilyang kailangan ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nasa lugar na ako kung saan ako nararapat. Lumipas ang 3 buwan. 3 buwan na parang isang iglap pero parang isang buong buhay na rin. Ang cabin na ito, ang cabin na unang nagpakita sa akin ng katotohanan, ay tapos na ang kanyang papel, ang estado ang bumili na ng property. Mayroon kaming 60 araw para lumipat. Si Sofia, nakahanap na siya ng bagong bahay. Hindi kalayuan dito sa baybayin, mga 20 minuto lang ang layo. Malapit sa kanyang mga doktor. Pero malayo sa ingay ng mga turista, kaya naman mas abot kaya. At ako naman, bumili ako ng maliit na bahay. Mga 2 block lang ang layo mula sa kanya. Malapit lang, para hindi na kami magkahiwalay. Ang mga pinansyal na pangangailangan niya, natugunan na. Ang aking pagre-retiro, komportable na. Marahil, makakapaglakbay pa nga. Isang pangarap namin ni Elena noon, pero hindi natupad. Ngayon, marahil, ang pangarap na iyon ay magkakatotoo na. At si Dante, ang aking anak, nananatili siya sa treatment center. Nakatatanggap ako ng mga report kada linggo mula sa kanyang mga counselor. Mabagal ang kanyang pagbabago, pero totoo. Natapos niya ang unang yugto ng programa at lumipat na siya sa independent living. Sa loob ng pasilidad, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagkakaroon siya ng trabaho kahit na sa kusina lang, kahit na maliit na bagay lang, pero ito ay simula. Si Sofia naman, nagsimula na siyang kumuha ng mga klase sa kolehiyo online. Gusto niyang maging social worker. Gusto niyang maging tulay para sa iba, na makayanan ang mga medical at financial system na muntik nang bumago sa kanya bago siya natagpuan ni Elena, kung gaano siya kalakas at kung gaano siya kadedikado. At ako naman, natutunan kong muli kung paano mamuhay, paano muling ngumiti, paano muling maging masaya. Ang bigat ng mga problema ni Dante, ang pasanin ng mga sikreto ni Elena, ang kalungkutan ng pakiramdam na hindi minamahal sa sarili kong pamilya, lahat ng iyon, nawala na parang bula. Mayroon na akong anak na tunay na nakikipag-usap sa akin. Mayroon na akong kinabukasan na sa akin lang. At ang kaalaman na, minahal ako ni Elena ng sapat. Minahal niya ako ng sobra para planuhin ang lahat ng ito. Para sa aking kaligayahan. Ring, ring, ring. Tumunog ang telepono ko mula sa treatment center. Mr. Holloway, tinatawagan ko lang po kayo. Si Dr. Martinez po ito. Gusto ko lang pong ipaalam na natapos na ni Dante ang phase 2 ng programa. Nagtatanong po siya kung pwede siyang tumawag sa inyo. Kumusta po siya? Tanong ko habang nakatingin sa dagat. Iniisip si Elena at ang huling regalo na ibinigay niya sa aming pamilya. Ang pagkakataon na gumaling. Ang pagkakataon na maghilom. Napakabuti po ng kanyang lagay. Sa katunayan, nakikipagtulungan siya sa aming financial counselor para maintindihan ang pinsalang na idulot ng kanyang adiksyon. At nagpapakita siya ng tunay na pagsisisi sa kanyang pagtrato sa inyo at sa inyong pamilya. Gusto po niyang humingi ng tawad kung handa po kayong makinig. Pakokonektahin ako sa kanya, sabi ko. Nang marinig ko ang boses ni Dante sa linya, iba na. Mas tahimik, mas mapag-isip. Hi, tatay. Hello, anak. Gusto ko lang po kayong pasalamatan sa pagbibigay niyo sa akin ng pagkakataon. Alam ko pong hindi ko ito deserve. Ang iyong ina ang dapat pasalamatan, hindi ako. Alam ko po, iniisip ko po siya araw-araw kung paano ko nasayang ang oras na dapat sana ay kasama ko siya at kung paano ko siya nasaktan noong naghihingalo siya. Tumahimik ako. Hinayaan ko siyang hanapin ang kanyang mga salita, ang tamang mga salita, ang mga salitang galing sa puso. Tatay, alam kong hindi ko mababago ang mga nagawa ko, pero gusto ko pong malaman niyo na iba na po ako ngayon. Hindi lang dahil hindi na ako nagsusugal, kundi dahil naiintindihan ko na kung ano ang nawala sa akin, kung ano ang sinayang ko. Ano ang nawala sa iyo, Dante? Ang pamilya ko, ang respeto niyo, ang tiwala ni Mama, ang pagkakataong maging tunay na anak niyo at tunay na kapatid ni Sofia.
Ang mga bagay na iyon, maaring muling itayo kung handa kang gawin ang trabaho, kung handa kang magpatuloy, kung handa kang magbago. Nag-usap kami ng mga 20 minuto pa. Ang pinakatapat na pag-uusap namin sa loob ng maraming taon. Siguro, kahit kailan. Nang binaba namin ang telepono, nakaramdam ako ng isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman tungkol kay Dante. Pag-asa. Oo, pag-asa. Nang gabing iyon, kami ni Sofia ay naghapunan sa kanyang bagong porch. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagpinta sa langit ng mga kulay kahel at rosas. Ginawa niya ang seafood pasta na recipe ni Elena, gamit ang mga tala na iniwan ng aking asawa sa kanyang maingat na sulat kamay. Ang bango, ang lasa, parang nandyan lang si Elena. Namimiss mo po siya? Tanong ni Sofia habang inaayos namin ang mga pinggan. Araw-araw, sabi ko, pero nagpapasalamat din ako. Para sa ano? Para sa pagkilala kung sino talaga siya bago nahuli ang lahat. Para sa pag-unawa na mahal ka niya ng sapat para planuhin ang lahat ng ito. Para sa pagkikita sa akin. Ngumiti si Sofia. At sa sandaling iyon, kamukha niya talaga si Elena. Yung ngiti na iyon, yung pagiging malambot sa kanyang mga mata, nakasakit sa puso ko. Masaya siya kung makikita niya kung paano ito natapos, sabi niya. Tumango ako, nakatingin sa dagat. Ang dagat na ito, ang pinagmulan ng lahat, ang pinagmulan ng mga lihim, at ang pinagmulan ng pag-asa. Si Elena, nag-orchestrate ng isang huling akto ng pag-ibig, na iligtas ang buhay ng kanyang anak, pinrotektahan ang kinabukasan ng kanyang asawa, at siniguro ang seguridad ng kanyang anak na babae. Kinuha niya ang lahat ng nabasag na piraso ng aming pamilya at inayos niya ang mga ito para maghilom. Hindi ito ang pamilyang inaasahan kong magkaroon, pero ito ang pamilyang kailangan ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nasa lugar na ako kung saan ako nararapat. Ang lugar na ito, ang aking tahanan.